Nang papalapit na ang aking takdang araw ng panganganak, sinabihan ako ng aking biyena na pumunta sa doktor ng mag-isa. Binigyan ako ng aking asawa ng 500 piso, sapat lang para sa pamasahe sa tricycle at ilang siopaw. Hindi ako nakipagtalo at masunurin akong sumakay ng taxi. Ngunit ang aking destinasyon ay ang paliparan. May ilang relasyon na nagpapakita lamang ng kanilang tunay na pagkatao kapag ang babae ay nasa pinakamahina niyang kalagayan. At para kay Maya na halos 9 na buwan ng buntis, ang araw na iyon ang nagpaunawa sa kanya na hindi na siya maaaring maghintay pa sa isang asawang marunong magpahalaga sa asawa. Nang umagang iyon, nagpaalam lang siyang magpapa-check up, ngunit ang inilagay ng kanyang asawa sa kanyang kamay ay 500 piso kalakip ang isang malamig na salitang tatatak sa kanyang isipan habang buhay. Walang nakaisip na ang kakarampot na halagang iyon ang magiging tiket para umalis ang isang buntis sa bahay na tiniis niya sa loob ng 2 taon. Nang gabi bago ang insidente, nakaupo si Maya sa maliit na hapagkainan sa lumang bahay ng pamilya ng kanyang asawa. Sa kanyang harapan ay isang platong kanin at kaunting ginisang kangkong. Nilakasan niya ang kanyang loob na sabihin sa kanyang biyenan na pinapapunta siya ng doktor sa ospital kinabukasan upang suriin ang posisyon ng bata at ang kanyang blood pressure dahil malaki na ang kanyang tiyan at kung may problema ay kailangang maagapan agad. Agad na ibinagsak ng kanyang biyenan ang remote ng TV sa mesa. Bakit ba check-up ng check-up? Dati nung ipinagbuntis ko ang asawa mo dito lang sa bahay. Malusog naman, kailangan bang palaging pumunta sa ospital? Sinubukan ni Maya na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Mama, ito po ang bilin ng doktor. Gusto ko lang makasiguro. Kung walang problema, uuwi rin po ako agad para hindi maabala ang trabaho niya. Hindi pa man nakakasagot ang biyenan, sumimangot na ang asawa niyang si Dennis. Sundin mo na lang si Mama, may biyaheng pa ako bukas bilang rider. Kapag umabsent ako ay mawawalan tayo ng kita. Tiningnan ni Maya ang asawa, may natitira pang kaunting pag-asa sa kanyang puso. Pwede mo ba akong samahan? Kahit isang kalahating araw lang. Nagbuntong hininga si Dennis, dumukot sa wallet, at naglabas ng 500 piso na medyo lukot bago inilapag sa mesa. Mag-tricycle ka na lang papuntang ospital, kasya na iyang 500 sa pamasahe, at kung may sukli pa ay bumili ka ng siopaw na makakain. Huwag mo na akong abalahin. Magaan lang itong sinabi ngunit para kay Maya, mas mabigat pa ito kaysa sa anumang panlalait. Tiningnan niya ang perang nasa gitna ng mesa, at saka tiningnan ang lalaking nangakong aalagaan siya noong sila ay ikasal. Sa nakalipas na 2 taon, ginawa niya ang lahat ng gawaing bahay, inalagaan ang mga biyenan, at tiniis ang pagiging pabaya ni Dennis. Kahit noong nabuntis siya, hindi man lang siya natanong kung pagod ba siya. Ngumisi ang biyenan. May 500 ka na para magpa-check up, huwag ka na masyadong magreklamo. Maingat na tinupi ni Maya ang pera at ibinulsa sa kanyang maliit na bag. Alam niyang hindi niya pwedeng ipagpalit ang kanyang katahimikan sa patuloy na pagtitiis. Dahil ang isang tahanan ay may halaga lamang kung ang mga taong naninirahan doon ay iginagalang, inaalagaan, at itinuturing na kapamilya, hindi isang taong tagasalo ng lahat ng pasanin. Nang gabing iyon, nakatulog agad si Dennis. Habang si Maya ay nakaharap sa pader, ang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan. Naalala niya ang sinabi ng kanyang sariling ina bago siya ikasal. Kung dumating ang araw na hindi mo na kaya, huwag kang matakot na umuwi. Narito pa rin kami ng tatay mo. Nakangiti pa noon si Maya. Iniisip na kapag nag-asawa na siya, ay kailangan niyang alagaan ang sariling pamilya. Ngunit ngayong gabi, naunawaan niyang ang pag-aalaga sa pamilya ay hindi nangangahulugang mag-isang papasanin ang lahat. Bandang madaling araw, dahan-dahang bumangon si Maya, nagsuot ng maluwag na damit, at isinukbit ang backpack na inihanda niya noon pa. Sa loob nito ay may ilang damit, IDs, at ang perang palihim na inabot sa kanya ng kanyang ina, ilang buwan na ang nakararaan. Bago lumabas ng pinto, lumingon si Maya sa silid sa huling pagkakataon. Tulog pa rin si Dennis, walang kaalam-alam na ang kanyang asawa ay nakatayo ilang hakbang lang mula sa kanya, dala ang isang desisyong magpapabago sa kanilang buhay. Sa labas ng gate sa lalawigan ng Bicol, isang tricycle na ipinatawag niya kagabi pa ang huminto. Nagulat ang tuper na si Kuya Sonny nang makita ang kanyang malaking tiyan. Sa ospital ba kayo, ma'am? May malapit na lying-in clinic dito. Ihahatid ko na kayo. Binuksan ni Maya ang pinto, marahang sumakay, at nagsabi ng isang pangungusap na nagpatigilan sa super. Kuya Sonny, pakiusap, ihatid mo ako sa airport. Sa airport po? Malapit na po kayong manganak. Anong gagawin ninyo sa airport?
Nanahimik si Maya ng ilang segundo at ngumiti. Uuwi po ako sa bahay ng mga magulang ko sa Maynila. Hinihintay na ako ng nanay ko. Tiningnan siya ni Kuya Sonny sa rearview mirror. Nakita niya ang kalmado ngunit namumulang mga mata nito, kaya hindi na siya nagtanong pa. Pinagmasdan ni Maya ang mga pamilyar na kalye na unti-unting lumiliit sa likod ng bintana ng sasakyan. Inakala niya noon na doon na siya titira habang buhay. Ngunit sa isang gabi lang, ang lahat ay naging banyaga. Pagdating sa Bicol International Airport, halos naubos na sa pamasahe ang perang ibinigay ni Dennis. Nang makita ni Kuya Sonny na kumukuha pa ng pera si Maya mula sa wallet, kinuha lang nito ang eksaktong halaga at sinabihang itago na ang natitira para sa biyaheng. Nagpasalamat si Maya, hinila ang kanyang bag papasok sa terminal. Bumili siya ng tiket para sa pinakaunang flight patungong Maynila. Pagkatapos ay tumawag sa kanyang ina. Nanay, nasa airport na po ako. Pwede niyo ba akong sunduin? Tahimik ang kabilang linya, ng ilang segundo bago nanginig ang boses ng kanyang ina. Maya, nasaan ka? Bakit ka biglang uuwi? May nangyari ba? Wala po ito, nanay. Gusto ko lang pong umuwi. Samantala, paggising ni Dennis ay napansin niyang wala si Maya sa kanyang tabi. Tumawag siya ngunit walang sumasagot. Nang itanong ng biyenan kung bakit 500 lang ang pera sa kanyang bag, nagsimulang makaramdam ng kaba si Dennis. Tumakbo siya sa ospital na malapit sa kanila. Nagtanong sa lahat ng lugar, ngunit wala ang pangalan ni Maya sa listahan ng mga pasyente. Sinabi rin ng kilalang tricycle driver sa kanto na may nakita siyang isang buntis na sumakay ng tricycle kaninang madaling araw, ngunit ang sasakyan ay hindi pumunta sa direksyon ng ospital kundi dumiretso sa highway patungo sa terminal ng bus. Natigilan si Dennis. Doon niya lang naalala ang tingin ni Maya kagabi. Naalala niya ang paghawak nito sa tiyan at ang pakiusap na samahan siya kahit isang beses lang. Sa airport, kakatapos lang dumaan ni Maya sa security check nang marinig niya ang panawagan para sa kanyang flight patungong Maynila. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at bumulong sa anak. Magpakabait ka anak, malapit na tayong umuwi kay Lola. Hindi niya alam na ang flight na iyon ay hindi lang mag-uuwi sa kanyang mga magulang, kundi magbubukas din ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. Isang yugto kung saan haharapin niya ang panganganak na puno ng pagsubok, isang asawang magsisimulang magsisi, at isang desisyon na pagbabayaran ni Dennis ng mahabang panahon para itama. Nang makaupo si Maya sa eroplano at nagsimula na itong gumulong sa runway, saka pa lang siya nakahinga ng maluwag. Mula kasi nang tahimik siyang umalis ng bahay, may natitira pang takot sa kanyang dibdib na baka malaman ito ni Dennis at pilitin siyang pabalikin. Ngunit ngayon, ayaw na niyang magpaliwanag. Ayaw na niyang makipagtalo kung sino ang tama o mali. Gusto na lang niyang umuwi sa kanyang ina, maghanap ng lugar kung saan kapag sinabi niyang nasasaktan siya, tatanungin siya kung saan ang masakit. Kapag nagutom siya, tatanungin kung ano ang gusto niyang kainin, hindi kung gaano pa karaming gawaing bahay ang kaya niyang tapusin. Nakaupo siya sa tabi ng bintana. Isang kamay ang nakasuporta sa tiyan at ang isa ay nakahawak sa bag na nasa kanyang paanan. Tiningnan niya ang mga bubong ng bahay na unti-unting lumiliit hanggang sa matakpan ng ulap. Biglang pumasok sa kanyang isip ang tagpo kagabi nang ibagsak ni Dennis ang 500 piso na parang isang napakalaking regalo habang siya ay humihiling lamang na samahan siyang magpa-check up. Dahil doon, nangilid ang luha ni Maya, ngunit hindi siya umiyak dahil alam niyang sapat na ang iniluha niya sa nakalipas na 2 taon. Sa kabilang dako, hindi pa rin alam ni Dennis na nasa eroplano na si Maya. Ang akala niya ay nagtatampo lang ang asawa at mag-isang nagpa-check up tulad ng dati. Pagkatapos daw siguro nito ay magta-taxi ring pauwi. Pagdating ng tanghali, baka makita na naman niya itong nag-aayos ng tanghalian para sa buong pamilya sa kusina. Nang umagang iyon, nagpunta siya sa mga delivery spots. Hawak ang cellphone at panay ang sulyap sa screen. Ngunit wala pa ring sagot ang mga mensahe niya kay Maya. Pagsapit ng tanghali, ang inis niya ay napalitan ng kaba na ayaw niyang aminin sa sarili. Tumawag siya sa unang pagkakataon. Walang sumagot. Ganoon din sa ikalawa. Sa ikatlong tawag, kumunot na ang kanyang noo. Maya, nasaan ka ba? Mag-text ka naman kapag tapos ka na. Tahimik pa rin ang telepono. Ibinulsa ni Dennis ang cellphone at inisip na baka maraming tao sa ospital kaya hindi nito masagot ang tawag. Ngunit nang mapadaan siya malapit sa lying-in clinic, tiningnan niya ang gate nito at may pumasok na kakatuwang ideya sa kanyang isip. Kung talagang nagpa-check up si Maya, bakit mula pa kaninang umaga ay hindi siya nagpapadala ng kahit isang mensahe? Samantalang dati, kahit magpapa-BP lang ay nagte-text ito na nakarating na siya. Sinubukan niyang iwaksi ang kaisipang iyon,
Ngunit nang matapos niya ang huling biyaheng ng delivery, wala pa ring missed call mula sa kanyang asawa. Doon na nagsimulang kilabutan si Dennis. Pinaharurot niya ang motorsiklo pa uwi. Pagbukas pa lang ng pinto, narinig na niya ang reklamo ng kanyang ina mula sa kusina. Saan ba nagpunta ang babaeng iyon at hanggang ngayon ay wala pa? Nagpa-check up lang, inabot na ng kalahating araw. Naghihintay pa naman akong magluto siya ng pananghalian. Hindi agad sumagot si Dennis. Inilibot niya ang paningin sa bahay. Wala sa pamilyar na pwesto ang tsinelas ni Maya, at ang paboritong tuwalya nito ay wala sa ibabaw ng upuan. Mabilis siyang pumasok sa kwarto, binuksan ang cabinet, at natigilan nang makita ang isang puwang sa ibabang bahagi nito. Ito ang lugar kung saan nakatago ang ilang ekstrang damit ni Maya. Nang makita ng biyenan ang pagbabago ng mukha ng kanyang anak, nagtanong ito. Anong ginagawa mo riyan? Lumingon si Dennis. Mama, may sinabi po ba si Maya kaninang umaga kung saan pa siya pupunta? Nagpa-check up nga, saan pa ba pupunta? Di ba nasabi na iyan kagabi? Ngunit wala siya sa ospital. Napatigil ang biyenan at agad na pinalis ang ideya. Kung wala roon, baka pumunta sa ibang lugar. Bakit ka ba nag-aalala? Malaki na siya. Saan naman siya pupunta? Hindi na nagsalita si Dennis. Tumakbo siya palabas at nagtanong sa mga tricycle driver sa kanto. Sa wakas, isang matandang driver ang nakaalala na kaninang madaling araw ay may isang babaeng malaki ang tiyan na sumakay ng taxi. Asawa ko po ba iyon? Nag-isip ang driver at sinabing, kamukha niya, pero ang natatandaan ko ay dumiretso ang taxi sa highway, hindi lumiko papuntang ospital. Pagkarinig nito, nawalan ng laman ang isip ni Dennis. Umuwi siya at tiningnan ang upuang madalas upuan ni Maya at biglang naalala ang bawat detalye kagabi. Naalala niya kung paano niya iniabot ang 500 piso, kung paanong hindi ito umiyak o nakipagtalo, kundi tahimik na kinuha ang pera at naghugas ng pinggan na parang walang nangyari. Ang katahimikang iyon ngayon ang nagbibigay sa kanya ng matinding takot. Dahil kung nagalit, umiyak o nanumbat si Maya, iisipin pa niyang pansamantala lang ang tampo nito. Ngunit dahil hindi ito nagsalita, ibig sabihin ay matagal na itong nakapagdesisyon. Binuksan ni Dennis ang cellphone at tiningnan ang huling mensahe niya. Nasaan ka na? Binura niya ito at sumulat ng bago. Maya, patawarin mo ako. Pwede ka bang sumagot kahit isang beses? Ngunit wala pa ring sagot. Sa eroplano, naka-off ang cellphone ni Maya. Wala siyang kaalam-alam sa mga mensaheng iyon. O mas tamang sabihing alam niya, ngunit ayaw niyang basahin dahil natatakot siyang kapag nakakita siya ng mga salitang nakakapanlambot ng puso. Mapipilitan siyang lumingon sa mga taon ng pagtitiis at bumalik. Napansin ng katabing ginang na panay ang hawak ni Maya sa kanyang tiyan, kaya malumanay itong nagtanong. Malapit ka na bang manganak? Tumango si Maya. Opo, ilang araw na lang po siguro, ngumiti ang ginang. Tama lang na umuwi ka sa nanay mo. Sa panahong ito, mas nakakapanatag kung nasa tabi mo ang pamilya mo. Isang napakasimpleng pangungusap, ngunit pagkarinig nito ay parang may bumara sa lalamunan ni Maya. Tumingin siya sa labas ng bintana para pigilan ang kanyang luha. Dahil doon niya napagtanto na sa buong panahon ng kanyang pagbubuntis, hindi kayamanan ang gusto niya. Gusto lang niya ng taong magtatanong kung pagod ba siya, kung masakit ang likod niya, o kung malakas bang sumipa ang bata. Ngunit kahit ang mga simpleng tanong na iyon ay naging isang luho. Nang lumapag ang eroplano sa Maynila, binuksan ni Maya ang cellphone niya at sunod-sunod na pumasok ang mga mensahe ni Dennis. Pasadahan lang niya ito ng tingin bago pinatay ang screen, saka tumawag sa kanyang ina. Nanay, nakababa na po ako ng eroplano. Agad na sumagot ang kanyang ina, halatang masaya, ngunit nag-aalala. Maya, manatili ka lang dyan. Naghihintay ako sa labas. Huwag kang maglakad ng mabilis, susunduin kita. Paglabas ni Maya sa baggage claim, napatigil siya pagkakita sa kanyang ina. Ang kanyang ina, na mas maraming puting buhok ngayon kaysa dati, ay may hawak na maliit na karton kung saan nakasulat ang pangalan ng kanyang anak gamit ang hindi pantay na sulat kamay. Nang makita siya, naglakad agad ito ng mabilis. Hinawakan ang kamay niya at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Pinag-alala mo ako ng husto. Ganyan na pala kalaki ang tiyan mo. Bakit hindi mo sinabi agad? Ngumiti si Maya. Ayos lang po ako, nanay. Hindi na nanumbat pa ang kanyang ina. Marahan itong inalalaya ng anak. Kung ayos ka lang, umuwi na tayo. Nagluto na ng sabaw ang tatay mo. Kanina pa palakad-lakad sa bahay kakahintay sa'yo. Sinabi kong huwag kang tawagan ng tawagan dahil baka napagod ka. Ang isang pangungusap na iyon ang nagpaluha ng tuluyan kay Maya.
Yumuko siya para mabilis na punasan ang kanyang mga mata bago sumunod sa kanyang ina papunta sa sasakyan. Sa kabilang banda, nakatayo pa rin si Dennis sa gitna ng walang lamang bahay. Sa unang pagkakataon, naunawaan niyang ang asawang palaging nagpaparaya ay tuluyan ng lumabas sa pintuang inakala niyang hindi nito kayang lisanin. At ang hindi alam ni Dennis, ang biyaheng ng pinaghahandaan niyang hanapin pauwi sa terminal at bus station sa mga susunod na araw ay hindi na makakapagpabalik kay Maya. Dahil nakauwi na siya sa lugar kung saan pagkakita pa lang sa anak na halos 9 buwang buntis na bumababa ng sasakyan, naunawaan agad ng kanyang ina na hindi siya umuwi para magreklamo kundi para hanapin ang buhay na matagal na sana niyang naranasan. Mabilis na lumipas ang 3 araw sa bahay ng kanyang mga magulang. Pakiramdam ni Maya ay para siyang nagising mula sa isang napakahabang tulog. Dahil bawat umaga pagmulat niya ng mata, nakikita niya ang kanyang inang naghahanda ng mainit na gatas at nilagang itlog sa tabi niya. Tuwing tanghali naman, tahimik na nagpapakulo ng mainit na sabaw ang kanyang ama. Pagsapit ng hapon, inaalalayan siya ng ina sa bakuran para maglakad-lakad upang hindi mangawit ang kanyang mga binti. Pag-uwi naman ng kanyang ate Joy mula sa trabaho, dumadaan ito para mag-uwi ng prutas o bumili ng malambot na medyas para sa kanya. Ang mga maliliit na bagay na iyon ay hindi naman nagkakahalaga ng malaki, ngunit iyon ang nagparamdam kay Maya sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan kung ano ang pakiramdam ng tunay na pinapahalagahan. Hindi dahil sa kung ano ang kaya niyang gawin para sa kanila, kundi dahil siya ay anak at kapatid nila, isang taong nagdadalang tao. Sa mga araw na iyon, halos hindi binanggit ni Maya si Dennis. Nakasilent ang kanyang cellphone at ang mga mensahe ng asawa ay hindi niya binubuksan. Alam niyang kailangan niya ng ilang araw na katahimikan para mag-isip. At ang kanyang ina, kahit napapansin na tuwing iilaw ang screen ng cellphone ay tahimik itong itinataob ni Maya, ay hindi nagtanong. Paminsan-minsan lang siyang naglalagay ng isang basong maligamgam na tubig sa tabi ng anak at nagbibilin ng malumanay. Maya, kung may gusto kang sabihin, dahan-dahan lang. Magpalakas ka muna. Ang panganganak mo ang pinakamahalaga. Tumango lang si Maya. Nakapatong ang kamay niya sa tiyan, at sa unang pagkakataon, hindi na niya pakiramdam na mag-isa niyang nilalabanan ang lahat. Inakala niyang magtatagal pa ang mga payapang araw na iyon, ngunit ng umaga ng ika-4 na araw, habang hindi pa lubusang sumisikat ang araw, napansin ni Maya na nanigas ang kanyang tiyan pagkabangon niya. Isang matinding kirot ang gumapang mula sa kanyang puson papunta sa likod. Hindi ito masyadong malala, ngunit iba sa mga naramdaman niya noong mga nakaraang araw. Nahiga siya ng ilang minuto, inisip na baka normal na contraction lang ito, na binanggit ng doktor. Ngunit makalipas ang 10 minuto, bumalik ang sakit. Mas malinaw na ito kaya napakapit si Maya sa kumot, huminga ng malalim at tinawag ang kanyang ina. Nanay, pumasok po kayo rito sandali. Narinig ito ng kanyang ina mula sa kusina. Binitiwan ang hawak na sandok at nagmamadaling umakyat sa kwarto. Maya, anong nangyari? Masakit ba? Sinikap ni Maya na kumalma. Naninigas po ang tiyan ko at sumasakit. Kanina sumakit, ngayon sumakit ulit. Parang mas mabilis na ang pagitan. Pagkarinig nito, nawala ang kalmadong mukha ng kanyang ina. Lumapit ito sa kama, tiningnan ang orasan, at malumanay na sinabihang huwag magpanik. Inurasan niya ang pagitan ng bawat kirot, tinawag ang kanyang asawa para ihanda ang sasakyan, at kinuha ang bag na inihanda niya ilang araw na ang nakalipas. Sa loob nito ay naroon ang mga damit ni Maya, papeles, maliliit na damit ng sanggol, at mga kailangan para sa pag-a-admit sa ospital. Lihim na inihanda pala ng kanyang ina ang lahat simula noong unang araw na umuwi si Maya. Hindi dahil alam nito ang eksaktong araw ng panganganak, kundi dahil palaging nag-iisip ng advance ang isang ina, takot na magkagulo kapag dumating na ang oras. Makalipas ang ilang sandali, sinundo ng kanyang ama ang doktor mula sa malapit na klinika. Kinuha ang kanyang blood pressure, pinakinggan ang tibok ng puso ng bata, at tiningnan ang orasan para bantayan ang mga contractions. Saka nito sinabi na, may pattern na ang mga kirot. Dapat nang dalhin si Maya sa ospital ngayon din para masuri ng espesyalista at maihanda sa panganganak. Sa patnubay nito, naghanda ang pamilya at dinala siya sa maternity hospital. Binitbit agad ng ama ang mga bag. Kararating lang din ng kanyang ate Joy, kaya kinuha agad nito ang susi ng sasakyan. Inalalayan ng kanyang ina si Maya, pababa ng hagdan. Kahit nasasaktan, kalmado ang puso ni Maya.
Dahil sa pagkakataong ito, nasa tabi niya ang kanyang ina, ama, at kapatid. Walang nagrereklamo na naaabala sila. Walang nagtatanong kung magkano ang magagastos. Lalong walang nagsasabi na mag-isa siyang pumunta. Ang tanging iniisip ng lahat ay kung paano masisigurong ligtas silang mag-ina. Sa biyaheng papuntang ospital, tuwing aatake ang sakit, nakakapit si Maya sa kamay ng kanyang ina. Hinihigpitan ang hawak kapag masakit at dahan-dahang humihinga kapag nawawala ang kirot. Paulit-ulit na nagpapaalala ang kanyang ina. Huwag kang matakot, nandito si nanay. Huminga ka lang ng mabagal. Malaking bagay ang panganganak pero masaya rin ito. Kung magiging kalmado tayo, magiging maayos ang lahat. Tumango si Maya habang nakatingin sa labas ng bintana. Kaunti pa lang ang tao sa mga kalsada ngayong umaga. Pumasok bigla sa isip niya ang gabi nang iwan niya ang bahay ng kanyang asawa. Noon, alam niya lang na kailangan niyang umalis. Pero ngayon, naiintindihan na niya kung bakit. Hindi para maghiganti, kundi para protektahan ang sarili at ang sanggol na hindi pa isinisilang. Kailangan niyang humanap ng lugar kung saan ang panganganak ay hindi isang laban na kailangan niyang haraping mag-isa. Pagdating sa ospital sa Maynila, mabilis na inasikaso ng kanyang ate Joy ang mga papeles. Bitbit ng ama ang mga gamit sa likuran, habang ang ina ay hindi bumibitaw kay Maya. Sinuri siya ng doktor at sinabing bumuka na ng 2 sentimetro ang kanyang cervix. Kailangan na siyang dalhin sa waiting room para bantayan. Hindi pa siya agad manganganak, pero palakas na ng palakas ang mga kirot kaya kailangang magtiyaga. Dinala si Maya sa loob ng kwarto, kung saan may isa pang buntis na naghihintay. Pagkakita sa tensyon ni Maya, kinausap siya nito. Huwag kang mag-alala, sundin mo lang ang doktor. Kapag masakit, huminga ka ng maayos. Huwag mong pigilan ang katawan mo, lalabas din ang baby. Ngumiti si Maya bilang pasasalamat. Nagsali ng kanyang ina ng maligamgam na tubig at inabutan siya ng kaunting lugaw para magkaroon ng lakas. Dahil alam ng kanyang ina na malaking lakas ang kakailanganin sa panganganak. Kung gutom siya, baka lalo siyang manghina kapag oras na para umire. Nakakain ng ilang subo si Maya nang bumalik ang sakit. Mas malakas na ito ngayon. Ibinaba niya ang mangkok, ipinikit ang mga mata, at huminga ng malalim. Hinimas ng ina ang likod ng anak. Sumandal ka lang sa akin. Sabihin mo kung masakit. Huwag mong solohin. Napaluha bigla si Maya. Dahil ito ang mga salitang matagal na niyang hinihintay na sabihin ni Dennis sa buong pagbubuntis niya. Pero sa huli, ang kanyang ina ang nagsabi nito. Ang taong hindi na kailangang sabihan pa, para maintindihan kung ano ang kailangan niya. Unti-unting lumipas ang oras. Mas dumalas ang mga kirot. Mula sa nakakapagsalita pa siya, kinailangan na niyang ituon ang atensyon sa bawat paghinga. Pero tuwing titingin siya sa kanyang ina, gumagaan ang pakiramdam niya. Halos 2 oras ang lumipas nang suriin siya muli ng doktor at sinabing 3 sentimetro na ang buka. Maaari na siyang ilipat sa delivery room kapag pwede na. Gusto sanang sumama ng ina, ngunit ipinaliwanag ng nurse na sa labas lang pwedeng maghintay ang pamilya batay sa patakaran ng ospital. Kaya hinawakan na lang ng matagal ng ina ang kamay ni Maya bago ito ipinasok sa loob. Maya, nandito lang si nanay sa labas. Huwag kang mag-alala. Paglabas mo, ako ang unang makikita mo. Tumango si Maya, pinilit na ngumiti kahit basang-basa na ng pawis ang kanyang noo. Nang sumara ang pinto ng delivery room, naiwan sa labas ang kanyang ina, ama, at kapatid na tahimik na naghihintay. Sa loob, narinig ni Maya ang mga bili ng mga nurse, ang tibok ng puso ng bata, at ang pagtaas-baba ng mga kirot. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, naintindihan niyang may mga sandali na walang ibang pwedeng asahan ang tao kundi ang sarili niya. Pero ang pinakamaswerteng bahagi ay, kapag lumabas na siya sa pintong iyon, alam niyang may mga taong naghihintay sa kanya sa kabilang panig. Samantala, sa lalawigan ng Bicol, abala pa rin si Dennis sa paghahanap sa asawa niya. Wala siyang kaalam-alam na nakauwi na si Maya sa kanyang pamilya sa Maynila at lalong hindi niya alam na nasa ospital na ito para manganak. Sa cellphone niya, ang huling mensahe kay Maya ay hindi pa rin nasasagot. At ang katahimikang iyon ang nagpamulat sa kanya na ang nangyari ngayon ay higit pa sa simpleng tampuhan. Inakala niya na sa isang tawag lang ay babalik si Maya tulad ng dati. Hindi niya alam na may mga babae na kapag umabot na sa sagad, hindi dahil sa hindi na sila nasasaktan, kundi napagod na silang magpaliwanag. At habang sinusubukan ni Dennis na maghanap ng paraan para ayusin ang ginawa niya, nakaharap naman si Maya sa pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay, kung saan ilang oras na lang, ang unang iyak ng sanggol,
ang magbibigay ng malinaw na sagot sa lahat ng kanyang mga desisyon. Nang sumara ang pinto ng delivery room, narinig ni Maya ang gulong ng higaan na marahang gumagalaw sa sahig. Narinig niya ang nurse na nag-aayos sa kanya at sinusuri ang lahat ng vital signs. Sa pasilyo, nakatayo pa rin ang kanyang ina hanggang sa hindi na niya makita ang anak bago ito umupo sa silya. Magkakasalikop ang dalawang kamay, walang tigil na nagdadasal para sa kaligtasan nila. Kahit matagal na siyang handa, dahil malapit na ang kabuwanan ni Maya, hindi pa rin naging kalmado ang puso ng isang ina nang marinig mismo sa doktor na manganganak na ang anak. Sa loob, sunod-sunod na ang kirot. Mahigpit na nakakapit si Maya sa gilid ng kama. Sinusubukang sundin ang utos ng doktor, humihinga ng mabagal. Tuwing lilipas ang kontraksyon, nagre-relax siya para hindi masayang ang kanyang lakas. Dahil isa lang ang nasa isip niya ngayon, ang maipanganak ng ligtas ang anak. Tiningnan siya ng nurse at malumanay na nagsalita, "Mrs., kumalma lang kayo. Mas regular na ang mga contractions. Kapag tumindi ang sakit, sabihin niyo agad sa amin, huwag ninyong tiisin mag-isa." Tumango si Maya, pinagpawisan na ang noo. Hinawakan niya ang tiyan at bumulong na tila naririnig ng bata. "Magpakabait ka anak, sabay nating kayanin ito." Sa labas ng pinto, tuwing ilang minuto ay tumatayo ang ina ni Maya para sumilip sa loob. Tahimik namang bumibili ng maligamgam na tubig ang kanyang ama. Ang ate Joy naman niya ay panay ang tingin sa relo. Walang nagsasalita ng malakas, dahil bawat isa ay may sariling kaba at walang gustong makadagdag sa pressure ng taong nasa loob. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang doktor at nagbalita na mas bumuka na ang cervix. Agad na tumayo ang lahat para magtanong. Isa lang ang itinanong ng ina ni Maya, "Dok, ayos lang ba ang anak ko? Ayos naman po ang mga vital signs? Huwag po kayong mag-alala, nakabantay kami ng maigi." Ang simpleng sagot na iyon ay nakapagpahinga ng maluwag sa ina ni Maya. Ngunit bago pa siya makaupo, nag-vibrate ang cellphone niya. Isang hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. Pinagmasdan niya ito ng ilang segundo bago sinagot. Si Dennis ang nasa kabilang linya, ang taong hindi niya inakalang tatawag sa oras na ito. "Nanay, si Dennis po ito. Umuwi po ba dyan si Maya?" Tahimik ang ina ni Maya ng ilang segundo. Nakatingin sa pinto ng delivery room bago sumagot. "Hindi mahalaga kung nasaan si Maya. Ang mahalaga ay kung alam mo ba kung ano ang kailangan ng asawa mo." Nabulunan si Dennis. Mabilis na sumagot, "Nanay, alam ko pong nagkamali ako. Pero buntis po siya. Gusto ko lang pong malaman kung ligtas siya." Hindi agad sumagot ang ina ni Maya. Likas siyang mapagmahal sa mga bata ngunit ayaw niya ng malaking gulo, kaya kalmado pa rin ang boses niya. Nasa ospital si Maya. Agad na nagtanong si Dennis, "Ayos lang po ba siya, nanay?" Nanganganak na siya. Tumahimik ang kabilang linya. Sa sobrang tagal ay inakala ng ina ni Maya na naputol na ang linya bago niya narinig ang malakas na paghinga ni Dennis. "Nanay, anong sabi niyo?" Nanganganak na si Maya. Inoobserbahan na siya ng doktor. Nandito kami ng pamilya. Nakatayo lang si Dennis sa bus terminal sa Bicol. Hawak ang cellphone na malapit ng malobat. Narinig ng ina niya ang ilang detalye, kaya nag-iba ang kulay ng mukha nito. Dahil halos isang buong araw na silang naghahanap, hindi nila inakalang talagang nakauwi si Maya sa pamilya nito at ngayon ay nasa ospital na. Walang masabi si Dennis. Isang imahe lang ang nasa isip niya, ang 500 piso na ibinagsak niya sa mesa ng gabing iyon. Inakala niyang nagawa na niya ang obligasyon niya. Pero ngayon niya lang napagtanto na ang isang buntis na malapit ng manganak, binigyan lang niya ng ganoong halaga para mag-isang pumunta sa ospital. Hindi ito simpleng pagiging manhid. Ito ay kawalang malasakit na naipon ng mahabang panahon. "Nanay, pwede po ba akong pumunta sa ospital?" Tumingin ang ina ni Maya sa kanyang asawa at panganay bago sumagot. "Nasa delivery room na siya ngayon. Kahit pumunta ka, hindi sigurado kung makikita mo siya. Pero kung talagang gusto mong pumunta, pumunta ka. Kung magkikita kayo, nasa desisyon na iyon ng doktor at ni Maya." Mabilis na sumagot si Dennis. "Opo, pupunta po ako." Pagbaba ng tawag. Matagal siyang tumingin sa screen ng cellphone bago lumingon sa kanyang ina. "Mama, kailangan ko nang umalis." Ang kanyang ina, napagod na buong araw kahahanap sa manugang, ay nagtanong, "Saan ka pupunta?" "Uuwi muna ng bahay. Kukunin ko ang mga papeles ko at pupunta sa ospital sa Maynila." Naisip ng kanyang ina na pwedeng ayusin ang lahat sa ilang salita lang. Kaya habang naglalakad ay bumubulong itong, kapag nakita na si Maya, iuwi na raw ito. Pero sa unang pagkakataon, hindi sumagot si Dennis. Dahil alam niyang hindi na kasing simple ng dati ang sitwasyon.
Pwede siyang humingi ng tawad, umamin sa mali, pero hindi niya pwedeng pilitin si Maya na kalimutan ang mga araw ng pagtitiis nito. Lalong hindi pwedeng ituring ang paglayas nito bilang simpleng sumpong. Sa ospital sa Maynila, tumindi ang kirot ni Maya. Inabisuhan siya ng doktor na malapit na ang tamang oras. Patuloy siyang ginabayan ng nurse na mag-ipon ng lakas at huwag magpanik. Kahit pagod na, pinilit ni Maya na makinig dahil alam niyang kung mananatili siyang kalmado, mas magiging maayos ang paglabas ng sanggol. Maraming beses niyang naisip ang araw ng kanyang panganganak. Naisip niyang nasa labas si Dennis naghihintay, nag-aalala ang biyenan niya, at sabay-sabay nilang sasalubungin ang unang iyak ng bata. Ngunit iba ang naging katotohanan. Ang mga naghihintay sa labas ay ang sarili niyang mga magulang. Habang ang asawang hinihintay niya ay nasa ibang probinsya, naglalakbay patungo sa lugar na hindi niya inakalang pupuntahan niya. Pagsapit ng tanghali, isang maliit ngunit malinaw na iyak ang umalingaw-ngaw sa delivery room. Napablikwas ang lahat ng nasa labas. Nanginig ang mga kamay ng ina ni Maya. Hinawakan agad ng Ate Joy ang kamay ng kanilang ina. Nanay, si baby na yata iyon. Walang nasabi ang ina ni Maya. Tumango lang ng tumango. Namumula ang mga mata. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang isang nurse, may ngiti sa labi. Congratulations po sa pamilya. Ligtas po ang mag-ina. Baby boy po. Tinakpan ng ina ni Maya ang kanyang bibig. Tumulo ang luha. Ang tahimik na ama ni Maya ay tumalikod para punasan ang mata, habang ang Ate Joy ay ngumiti hanggang sa mamula ang mata. Sa sandaling iyon, nakalimutan nilang lahat ang hindi magandang nangyari. Ang mahalaga na lang ay may malusog na sanggol na dumating sa pamilya. Inilipat si Maya sa recovery room maya-maya. Pagod pa ang katawan niya, pero nang marinig ang iyak ng anak sa tabi, pinilit niyang idilat ang mata. Inilagay ng nurse ang sanggol malapit sa ina. Hinaplos ni Maya ang maliit na kamay nito at tuloy-tuloy na umagos ang kanyang luha. Patawarin mo si Mama, anak, dahil kinailangan mong maranasan ang mga kalungkutan kasama ko. Pero simula ngayon, sisikapin kong bigyan ka ng mas magandang buhay. Nang marinig ito ng ina ni Maya, hinawakan niya ang kamay ng anak. Huwag mong sabihin iyan, magaling ang ginawa mo. Simula ngayon nandito kami ng tatay mo. Asikasuhin mo na lang ang anak mo, saka na nating intindihin ang ibang bagay. Tumango si Maya, tiningnan ang sanggol na mahimbing na natutulog. Gumaan ang pakiramdam niya dahil alam niyang nalagpasan na niya ang pinakamahirap. Ang tungkol sa kasal, pamilya ng asawa, o kung magbabago ba talaga si Dennis, ay pwede nang ipagpaliban. Ngunit sakto sa oras na iyon, nag-vibrate muli ang cellphone ng ina ni Maya. Si Dennis ulit, papunta na sa ospital mula sa terminal ng bus sa Cubao. Bago sagutin, tiningnan ng matagal ng ina ang anak. Maya, kung dumating si Dennis, gusto mo ba siyang makita? Tahimik na tiningnan ni Maya ang bata sa kuna, saka tumingin sa labas ng bintana. Nanay, kung darating siya, hayaan niyo muna siyang sa labas. Ayaw ko pa po siyang makausap. Tumango ang ina, hindi pinilit ang anak. Sa pasilyo, palapit na ng palapit ang mga hakbang ni Dennis. Sa loob, dahan-dahang hinawakan ni Maya ang maliit na kamay ng anak. Hindi niya alam kung gaano mababago ng pagkikita nila ang kanilang pagsasama. Ngunit isa lang ang sigurado, mula sa unang iyak ng bata, hindi na siya ang babaeng nagtitiis lang para sa katahimikan ng bahay. Naging isang ina na siya, at sa unang pagkakataon, naintindihan niyang may mga desisyong mukhang makasarili, pero iyon pala ang paraan ng isang ina para protektahan ang kinabukasan ng kanyang anak. Dumating si Dennis sa ospital kinahapunan. Gusot-gusot pa ang kanyang damit dahil wala na siyang oras para magpalit mula nang bumiyahe siya galing sa probinsya. Sa buong biyaheng niya papuntang Maynila, isa lang ang nasa isip niya, makita si Maya at ang bagong silang na anak. Ngunit habang papalapit sa ospital, pambagal ng pabagal ang kanyang mga hakbang. May umusbong na takot sa puso niya na hindi niya kailanman naramdaman. Takot na ang taong inakala niyang laging nasa tabi niya, ngayon ay ayaw na siyang makita. Matagal siyang nakatayo sa pasilyo bago naglakas loob lumapit. Nang makita siya ng ina ni Maya, tumayo agad ito. Walang sinabi, tiningnan lang siya ng may kalmado ngunit seryosong mga mata. Ang ama ni Maya na nakaupo rin doon ay hindi nanumbat. Ang mismong katahimikang iyon ang lalong nagpabigat sa pakiramdam ni Dennis. Dahil kung pinagalitan siya, marahil ay alam pa niya kung paano magpapaliwanag. Pero sa harap ng mga matang walang sinasabi, nakayuko lang siya. Nanay, kumusta na po si Maya? Tiningnan siya ng ina ni Maya ng ilang segundo bago sumagot. Kakatapos lang manganak. Sabi ng doktor malusog daw ang nanay pati ang baby.
Pero pagod pa siya, wag mo muna siyang abalahin. Agad na tumango si Dennis. Opo, gusto ko lang po sana siyang makita kahit saglit, kahit hindi na po ako magsalita. Hindi agad sumagot ang ina ni Maya. Tumingin ito sa pinto ng kwarto. Dennis, pumunta ka ba rito dahil namimiss mo ang asawa mo? O dahil takot kang mawala siya? Natigilan si Dennis. Alam niya na kung sasagot siya base sa instinct, madali siyang makakahanap ng magagandang salita. Pero ngayon, ayaw na niyang magsalita lang para matapos ang usapan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay at mabagal na nagsalita. Siguro po dati, hindi ko inisip na pwede ko siyang mawala, kaya inakala kong normal lang ang lahat, nang talagang umalis siya. Doon ko lang naintindihan kung gaano kawalan kapag kulang ng isang tao ang bahay. Hindi na nagsalita ang ina ni Maya. Pinaupo lang siya at sinabing papasok muna siya para silipin ang anak. Gising na si Maya noon, nasa tabi ang sanggol na namumula ang maliit na mukha, nakasara ang dalawang kamay, paminsan-minsang gumagalaw. Matagal na nakatingin si Maya sa anak bago narinig sa ina na dumating na si Dennis. Hindi na siya nagulat. Alam niyang makakarating din ito rito kalaunan. Hindi pa lang siya handang humarap agad pagkapanganak. Nanay, may sinabi ba siya? Wala naman. Gusto lang daw niya kayong makita. Tahimik si Maya. Marahang hinahaplos ang noo ng bata. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita. Nanay, sabihin niyo pong maghintay muna siya sa labas. Ayaw ko pa po siyang makita. Tumango ang kanyang ina. Hindi pinilit si Maya. Alam niya kasing may mga bagay na hindi naaayos sa isang sorry lang, lalong hindi pwedeng pilitin ang isang bagong panganak na humarap agad sa taong nakasakit sa kanya. Sa labas, nakaupo si Dennis sa plastik na upuan, magkasalikop ang mga kamay, nakatingin sa nakasarang pinto ng kwarto. Sa tabi niya ay ang bag na padala ng kanyang ina. Walang nagbubukas nito. Sa loob, may ilang damit ng sanggol na binili ng madalian ng ina niya habang papunta sa biyaheng, may gatas, tuwalya, at isang maliit na kumot. Mga bagay sana na inihanda na ng pamilya noon pa. Ngunit nagmamadaling binili lang ng malamang nanganak na si Maya. Tiningnan niya ang kumot na iyon at naalala ang mga pagkakataong nagsabi si Maya na gusto nitong bumili ng mga damit ng sanggol. Ang isinagot lang niya noon, matagal pa naman ang panganganak, bakit bibili ng maaga, gastos lang. Ngayong iniisip niya, ang mga maliliit na salitang iyon ay parang mga tinik sa puso. Kinabukasan ng umaga, pumunta sa Maynila ang ina ni Dennis. Balak sana nitong kausapin ang manugang, pero nang makita ang anak na tahimik na nakaupo, hindi na ito nagsalita. Ibinaba niya ang bag sa upuan at bumulong. Ayaw ba kayong makita ni Maya? Umiling si Dennis. Ayaw pa po. Umupo ang ina sa tabi niya. Sa unang pagkakataon ay hindi sinisi ang manugang o ang sitwasyon. Nagtanong lang ito. Alam mo ba kung bakit siya umalis? Yumuko si Dennis. Dahil napalungkot ko po siya. Hindi lang sa isang bagay. Hindi sumagot si Dennis dahil alam niyang tama ang ina. Ang 500 piso ay ang huling patak lang. Ang nasa likod noon ay ang matagal nang nakasanayan na si Maya na ang bahala sa lahat. Nakasanayan na ang pagsasakripisyo nito ay isang obligasyon. Na ang pag-aalaga nito sa mga biyenan ay normal lang. Na ang pagbubuntis at pagluluto ay pangkaraniwan. Hanggang sa nagreseta ang doktor ng check-up, binigyan lang niya ng pera at sinabihang mag-isa nang pumunta. Nagbuntong hininga ang ina. May kasalanan din ako, napatingin si Dennis. Mama. Oo, akala ko kapag nag-asawa ang babae, kailangan niyang isipin ang pamilya ng lalaki. Pero nakalimutan kong anak din siya ng iba. May mga magulang ding nagmamahal sa kanya. May mga panahong pagod siya. Kailangang kamustahin. Kailangang magpahinga. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ni Dennis na umamin ang kanyang ina. At ang salitang iyon ay lalong nagpapahiya sa kanya. Dahil kung nakita na iyon ng ina niya, siya na lang ang nagbulag-bulagan. Sa loob ng kwarto, narinig ni Maya ang ina na kinekwento ang pagbabago ng tono ng biyenan niya. Tahimik lang siya, hindi masaya, hindi rin galit. Dahil ang pag-amin ng mali ngayon ay hindi na kasing halaga ng pagiging ligtas nila ng kanyang anak. Yumuko siya para tingnan ang sanggol at bahagyang ngumiti. Nanay, ayaw ko pa pong bumalik agad. Malumanay na sumagot ang kanyang ina. Walang pumipilit sa iyong bumalik. Pero ayaw mo rin namang lumaki ang anak mo na walang ama. Ang pagkakaroon ng ama ay hindi ibig sabihin kailangang mabuhay sa isang pamilyang nakakapagpalungkot. Kung ano ang mangyayari sa susunod, hayaan mo na ang panahon ang sumagot. Magpalakas ka muna. Tumango si Maya, gumaan ang pakiramdam niya. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Dennis.
Umuwi na ang kanyang ina sa probinsya, ngunit umupa siya ng maliit na kwarto malapit sa ospital. Nakahiga siya sa hindi pamilyar na kama at hindi makatulog. Kapag ipinipikit niya ang mga mata, naalala niya si Maya. Ang malaking tiyan nito na nakatayo mag-isa sa labas ng pinto. Ang 500 piso. Ang sinabi niyang pwede itong bumili ng siopaw. Akala niya noon ay ordinaryong salita lang iyon. Pero ngayon niya naiintindihan kung gaano kasakit iyon para sa isang babaeng malapit ng manganak. Kinuha niya ang cellphone, nagsulat ng mahabang mensahe para kay Maya, pero binura rin. Nagsulat ulit, hanggang sa isang pangungusap na lang ang ipinadala. Maya, hindi ko hinihiling na bumalik ka agad. Gusto ko lang malaman mo na simula ngayon, paninindigan ko ang mga pagkakamali ko. Nakita ni Maya ang mensaheng ito, pero hindi siya sumagot. Ibinaba niya ang cellphone at tiningnan ng anak. Hindi na kasing sakit ng dati ang kanyang puso. Dahil naiintindihan niyang ang pagpapatawad ay hindi pinagdedesisyonan sa isang gabi lang. Lalong hindi dahil may sinabing ilang salita ang isa at makakalimutan na agad ang lahat. Kinabukasan, sinuri ng doktor ang kalusugan ni Maya at ng bata bago nag-anunsyo. Maayos ang lahat ng vital signs. Kung magpapatuloy ang magandang recovery, pwede nang ma-discharge sa ilang araw. Masaya ang ina ni Maya at naghanda ng umuwi para linisin ang kwarto. Ang ama naman ay bumili ng mga kailangan para sa apo. Si Dennis ay nanatili pa rin sa labas ng pasilyo, hindi naglakas loob pumasok. Tahimik lang siyang nakiusap sa nurse na ibigay ang isang maliit na bag para kay Maya. Sa loob noon ay may ilang damit pang sanggol at isang sulat kamay na papel. Pagkabukas ni Maya, isang maikling linya lang ang naroroon. Alam kong nagkamali ako, pero ngayon, hindi kita pipiliting magdesisyon agad. Tinupi niya ang papel pagkabasa at inilagay sa drawer, saka tiningnan ang anak na natutulog sa tabi. May naramdaman siyang kakaiba sa puso niya. Hindi pagkalambot, hindi pa rin pagpapatawad. Para itong isang pinto na dating nakasara ng mahigpit, ngayon ay may maliit na siwang para makapasok ang liwanag. Ngunit para makapasok sa pintong iyon, kailangang patunayan ito ni Dennis sa gawa. Dahil hindi na kailangan ni Maya ng magagandang pangako. Kailangan niya ng asawang marunong umako ng responsibilidad, isang amang kayang protektahan ng anak, at isang tahanan kung saan itinuturing siyang tunay na pamilya. Habang inakala ni Maya na iikot lang sa paghingi ng tawad ni Dennis ang lahat, hindi niya alam na sa probinsya ng Bicol, nagsimula ng halungkatin ng biyenan niya ang pera sa pamilya. At may nadiskubre itong bagay na kahit si Dennis ay hindi alam. Ang perang ipon na sinabing para sa panganganak ni Maya ay nawala na ilang buwan na ang nakakaraan. At ang taong may alam kung saan napunta iyon ay ang mismong taong palaging nagsasabing wala siyang itinatago sa pamilya. Kinabukasan, nagising si Maya nang ang sikat ng araw ay tumagos sa kurtina ng ospital. Sa tabi niya, tahimik na natutulog ang bata. Ang maliit nitong mukha ay napakapayapa kaya ayaw niya itong alisan ng tingin. Nakaupo na ang kanyang ina sa tabi ng kama mula pa kanina. Hawak ang malambot na bimpo. Paminsan-minsang inaayos ang kumot ng apo. Ang kanyang ama ay nagdala ng agahan mula sa kantina. Ang ate Joy naman niya ay bumili pa ng dagdag na gamit ng baby. Abala ang buong pamilya pero walang nagrereklamo. Para sa kanila, ang pag-aalaga kay Maya at sa bata ay natural lang. Gaya ng inang nag-aalaga sa anak o amang nag-aalala sa anak na babae, walang nagbibilang kung gaano nakaraming pagod ang inilaan. Papatayo na sana si Maya nang alalayan siya ng ina sa likod. Dahan-dahan lang, sabi ng doktor kailangan mong magpahinga ngayong araw. Huwag mong piliting gumalaw agad porke gumaan na ang pakiramdam mo. Ngumiti si Maya. Opo, nanay. Gusto ko lang pong tingnan si baby. Pwede mong tingnan buong araw. Pero kumain ka muna. Kapag malakas ka, tsaka ka may lakas para mag-alaga. Kinuha ni Maya ang lugaw mula sa ina. Bawat subo ay nagdala ng kapayapaan sa kanyang puso, na inakala niyang matagal na niyang naiwala. Ngunit eksakto sa sandaling iyon, may mga hakbang na huminto sa labas ng pinto ng pasilyo. Lumitaw si Dennis, may dalang pagkain at isang maliit na kahon. Ilang segundo siyang tumayo sa labas bago kumatok. Hindi siya naglakas loob na basta pumasok gaya ng dati. Nanay, pwede ko po bang makita sandali si Maya at ang bata? Tiningnan ng ina si Maya, at nang hindi ito tumutol, tumango ang ina. Pumasok si Dennis, ang unang tingin ay dumapo sa maliit na kuna sa tabi ng kama. Matagal siyang nakatayo bago dahan-dahang lumapit. Pinagmasdan ang mukha ng anak at namula ang kanyang mata. Dahil ito ang unang pagkakataon
na talagang tiningnan niya ang batang itinuring lang niya dati sa isip bilang simpleng anak ko. Ngayon niya lang naintindihan na ang pagiging ama ay hindi lang pagkakaroon ng anak na nagdadala ng kanyang apelyido, kundi isang responsibilidad na protektahan at alagaan at maging naroon kapag kailangan. Maya, kumusta ka na? Ibinaba ni Maya ang lugaw. Kalmadong sumagot. Ayos lang ako. Tiningnan ni Dennis ang bata. Pwede ko bang tingnan? Walang sinabi si Maya. Inilapit lang ang kuna para mas makita niya ito. Yumuko si Dennis. Iniunat ang kamay, pero pinigilan sa ere. Hindi siya nangahas na hawakan ito. Pwede ko ba siyang buhatin? Tiningnan siya ni Maya. Maghugas ka muna ng kamay. Bili ng doktor kailangan malinis. Tumango agad si Dennis. Hinugasan ng maigi ang mga kamay at bumalik. Sa gabay ng ina ni Maya, maingat niyang binuhat ang bata. Magaspang pa ang galaw niya pero napakabagal. Ang mukha niyang palaging malamig ay nagpakita ng pagkalito ng isang amang unang beses bumuhat sa anak. Gumalaw ng bahagya ang bata bago natulog ulit. Matagal na tumingin si Dennis at bumulong. Anak, patawarin mo si Papa. Narinig ito ni Maya pero hindi siya sumagot. Alam niyang ang paumanhin na iyon ay hindi lang para sa bagong silang, kundi para sa kanya at sa mga araw na wala ito sa tabi nila. Makalipas ang ilang sandali, ibinalik ni Dennis ang bata sa kuna bago nilabas ang isang maliit na kahon mula sa bag. Binili ko to para sa kanya. Binuksan ito ni Maya. Sa loob ay may isang maliit na bracelet para sa mga sanggol. Hindi mamahalin pero halatang pinili ng mabuti. Tiningnan niya ito at nagsalita. Hindi ko kailangan ng mga ganitong bagay. Alam ko, pero gusto kong bilhin. Dennis, hindi regalo ang kailangan ko. Yumuko siya. Alam ko, kailangan mong maintindihan na ang nangyari noong araw na iyon ay hindi lang dahil sa 500 piso. Matagal na tumahimik si Dennis bago sumagot. Alam ko, hindi mo alam. Kung alam mo, hindi mo ako hahayaang mag-isang umalis habang malapit na akong manganak. Hindi mo hahayaang sabihin ng mama mo na sayang ang pera sa check-up. At hindi mo iisiping sapat na ang ibigay mo ang pera at bahala na akong mag-isa. Hindi nakipagtalo si Dennis o naghanap ng dahilan. Tama ka. Nagulat si Maya sa simpleng sagot na iyon. Nakahanda na sana siyang marinig itong magpaliwanag pero hindi niya ito ginawa. Nakatayo lang si Dennis at nakinig hanggang matapos siya. Hindi ko hinihingi ang kapatawaran mo agad. Gusto ko lang simula ngayon, magawa ko ang parte ko. Nasa sa iyo kung tatanggapin mo o hindi, irerespeto ko. Hindi sumagot si Maya. Hindi pa niya kayang maniwala na sapat na ang ilang araw para magbago ang isang tao. Pero, kahit paano, nakikita niyang naiintindihan na ni Dennis kung saan nag-umpisa ang problema. Sa oras na iyon, sa Bicol, nililinis ng ina ni Dennis ang mga papeles sa kabinet para hanapin ang passbook. Balak sana niyang kumuha ng pera para ibigay sa anak dahil napapagastos ito sa biyaheng. Pero pagbukas niya sa pinakailalim na drawer, nakita niya ang maliit na bankbook sa likod ng mga lumang papel. Nakasulat doon na para iyon sa panganganak ni Maya. Hindi ganoon kalaki ang pera, sa halagang 50,000 pesos, pero sapat na iyon para bayaran ang ospital at bilhin ang mga kailangan nila. Ang nakakagulat ay na-withdraw ang perang iyon higit 2 buwan na ang nakalipas. Nakaupo sa tabi niya ang ama ni Dennis. Nang mapansing matagal na tahimik ang asawa, nagtanong ito, "Anong nahanap mo?" Hindi agad sumagot ang ina ni Dennis. Tiningnan niya ang petsa ng pag-withdraw bago na-realize na ang pirma doon ay hindi mula sa iba, kundi ang mismong pirma niya. Pero alam niyang hindi siya nag-withdraw ng perang iyon. Tingnan mo ito, ang pera para sa panganganak ni Maya, na-withdraw na. Kinuha ng ama ang passbook at nagbago ang mukha. Sinong nag-withdraw? Hindi ko alam. Nagkatinginan sila at parehong inisip na may isang tao lang na namamahala sa pera sa bahay. Ang taong laging nagsasabing nagtitipid para sa pamilya ay ang ina ni Dennis. Pero sinabi nitong hindi niya iyon kinuha. Nasaan ang perang iyon at bakit may pirma niya sa papeles? Ito ang nagtulak sa kanila para maghinalang may pinaggastusan sa pamilya na hindi nila alam. Tinawagan agad ng ina si Dennis, pero nakasilent ang cellphone niya. Sa ikalawang tawag, hindi pa rin makuha. Kaya nag-text na lang ito. Dennis, kapag nabasa mo ito, tawagan mo ako. May nalaman ako na kailangan mong malaman. Nakatanggap si Dennis ng mensahe sa ospital. Pagkabasa, tiningnan niya ang ina ni Maya pero hindi nagsalita. Ayaw niyang abalahin si Maya sa mga gulo ng pamilya nila. Gayunpaman, makalipas ang ilang minuto, tumawag ulit ang ina niya. Mababa ngunit nagmamadali ang boses. Dennis, hindi ko kinuha ang pera.
pero may kumuha ng perang inihanda para kay Maya. Kung makakauwi ka ng maaga, umuwi ka. Kailangan nating mag-usap. Nakatayo si Dennis sa bintana, nanlamig ang katawan. Naalala niya ang mga nakaraang buwan, tuwing humihingi si Maya ng pambili ng gatas o vitamins, sinasabi ng ina niya na naghihirap ang pamilya kaya magtipid. Naniwala naman siya, hindi nagtanong, hindi inalam. Hanggang sa nalaman niyang baka matagal nang nawala ang perang para sa asawa at anak niya. Lumingon siya kay Maya, na nooy nakayuko at inaayos ang kumot ng bata. Mas payapa na ang mukha nito ngayon kumpara noong mga nakaraang araw. Ayaw sanang sabihin ni Dennis ang bagay na ito agad, pero alam niyang kung ang katotohanan ay may kinalaman sa mga pinagdaanan ni Maya, hindi siya pwedeng magbulag-bulagan. Maya, may aayusin lang ako sa probinsya, pero hindi ako magtatagal. Nag-angat ng tingin si Maya. Ayusin mo kung ano man iyon, pero wag kang gagawa ng iskandalo. Ayaw kong kapapanganak pa lang ng anak ko, puro gulo ng matatanda na ang maririnig niya. Tumango si Dennis. Naiintindihan ko. Tiningnan niya ang anak sa huling pagkakataon bago lumabas. Pero ilang hakbang pa lang ay nag-vibrate ulit ang cellphone niya. Isang text message mula sa unknown number. Isang maikling pangungusap lang. Dennis, kung gusto mong malaman kung saan napunta ang pera para kay Maya, huwag mo munang tanungin ang nanay mo. Alamin mo kung sino ang pumirma at kumuha nito. Natigilan si Dennis sa pasilyo. Binasa niya ulit ang mensahe. Nakaramdam siya ng matinding kaba. Dahil alam ng taong ito ang sikreto ng pamilya. Pati na ang detalye na kani-kanina lang niya narinig mula sa ina niya. At ang pinakanakakatakot, kung totoo ang mensaheng ito, ang issue sa pera ay hindi lang dahil nakalimutan. Maaaring may isang lihim na itinago pa bago umalis si Maya sa bahay. Nakatayo lang si Dennis sa labas ng ospital ng matagal. Ang text message mula sa unknown number ay nasa screen pa rin. Ilang salita lang pero pakiramdam niya ay hindi siya makahakbang. Dahil kung tama ang nagpadala, ang perang nakalaan kay Maya ay na-withdraw mahigit 2 buwan na. At sa panahong iyon, naririnig niya sa ina niya na kulang sila sa pera. Kaya kailangang magtipid ni Maya, huwag bumili ng hindi kailangan. Kahit noong humingi si Maya ng dagdag pambili ng vitamins na nireseta ng doktor, sinabihan pa niya itong kumain na lang ng normal, hindi kailangang sundin lagi ang doktor para makatipid. Yumuko si Dennis at tiningnan ang mga kamay niya. Bumigat ang kanyang dibdib dahil naiintindihan na niya na ang dahilan ng pag-alis ni Maya ay hindi lang ang 500 piso, kundi ang serye ng mga maliliit na bagay na pinabayaan niya, na unti-unting nagparamdam sa asawa niya na hindi ito pinapahalagahan sa sariling pamilya na pinagsisilbihan nito. Sinubukan niyang tawagan ang unknown number pero naka-off na ito. Ilang beses pa siyang sumubok pero wala na talaga. Nagdesisyon si Dennis na huwag nang magtanong pa. Pumunta siya sa terminal para sumakay ng bus pauwi sa Bicol. Isa lang ang iniingatan niya, ang makita ang passbook at ang mga papeles na konektado roon. Kung hindi talaga alam ng ina niya, sino ang kumuha ng pera at bakit itinago ang bagay na ito. Habang nasa biyaheng, nakatanggap siya ng isa pang mensahe mula sa kanyang ina. Nasaan ka na? Nakita ko na ang withdrawal slip pero siguradong hindi ako ang pumirma. Maikling sumagot si Dennis. Pauwi na po ako. Huwag niyo muna itong sabihin kahit kanino. Pag-uwi ni Dennis sa Bicol, nakaupo na ang ina niya sa mesa. Nasa harap ang passbook at ilang lumang papel. Ang ama niya ay nakaupo sa tabi. Mabigat din ang mukha. Ang bahay na kadalasang maingay ay nakakapagtakang tahimik. Itinulak ng ina ang passbook kay Dennis. Tingnan mo. Idineposito ko iyan noong simula ng taon. Para sana sa panganganak ni Maya. Sinabi ko pa sa iyo na itatago ko, pero hindi ko maintindihan kung bakit mahigit 2 buwan na ang nakakalipas ay may papel ng withdrawal. Tiningnan ito ni Dennis, at natigilan sa petsa. Iyon ang panahon na bumibigat na ang tiyan ni Maya. Normal pa rin siyang nagtatrabaho sa bahay. Nagluluto ng pagkain para sa biyenan. Naalala niya na minsan ay nagsabi si Maya na gustong bumili ng breast pump para pagkapanganak ay hindi siya gaanong mahirapan, pero sinagot niya ito na hindi pa sigurado kung kailangan, pagkapanganak na lang. Magkano po ito, Mama? 50,000. Tahimik si Dennis dahil sa pamilya nila, hindi iyon maliit na halaga. Sapat na iyon para sa halos buong gastos sa ospital at sa mga gamit ng bata at ni Maya. Pero ang mas nakakapagtaka ay ang taong kumuha, dahil malinaw na pangalan ng kanyang ina ang nakapirma. Kinuha ng ama ni Dennis ang salamin para tingnang mabuti. Isipin mong mabuti kung may pinagkatiwalaan ka ng mga papeles noon. Umiling ang ina niya pagkatapos mag-isip.
Wala, nandito lang ang mga ID ko. Minsan binigay ko sa'yo ang ID ko para iparenew ang rehistro ng motor. Pero nangyari yon pagkatapos nito. Napatingin si Dennis. Baka may gumamit ng ID mo para mag-withdraw? Agad sumagot ang ama. Kung ganoon, kailangang suriin sa bangko ang CCTV o ang transaction record. Tumango si Dennis, pero hindi pa siya nakakatayo nang magsalita ulit ang ina. Huwag mo munang isipin ang masama sa iba. Kailangan nating linawin ang nangyari. Kung walang patunay, huwag tayong mang-akusa. Nakaramdam ng hiya si Dennis dahil tama ang ina niya. Sanay ang pamilya nila na paghinalaan agad si Maya. Tuwing may nawawala sa bahay, ito ang unang tinatanong. Tuwing kinukulang sa pera, sinasabing magastos ito. Pero kailanman ay hindi sila umupo para suriin kung paano talaga hinahawakan ang pera sa bahay. Tinawagan niya ang bangko. Matapos ipaliwanag ang sitwasyon, pinayuhan siya ng empleyado na dalhin ang mga ID sa branch para makita ang history ng transaksyon. Kung gustong kumpirmahin kung sino ang kumuha, kailangan sundin ang proseso ng bangko. Hindi pwedeng ibigay lang ang personal na impormasyon sa telepono. Pinatay ni Dennis ang tawag. Mas mabigat ang pakiramdam niya ngayon. Pero imbes na magalit, pinili niyang umaksyon step by step. Dahil alam niya, kung gagamitin niya ang emosyon ngayon, mas magugulo lang ang pamilya. Sakto, isang kapitbahay na babae ang napadaan, nakita si Dennis kaya huminto. Dennis, umuwi ka na pala? Opo, may kailangan po ba kayo? Nag-alinlangan ang kapitbahay bago nagsalita. Wala sana akong balak makialam sa pamilya niyo, pero may nakita kasi ako nung isang araw, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Na-curious si Dennis. Sabihin niyo po, kung tungkol kay Maya, gusto kong malaman. Mahigit 2 buwan na ang nakakaraan, nakita ko ang mama mo na may kasamang babae papunta sa bangko. Matagal silang nag-usap bago lumabas. Hindi ko alam kung anong ginawa nila, pero natatandaan kong may hawak na mga papel ang mama mo. Agad na tumayo ang ina ni Dennis. Sinong babae? Hindi ko kilala, parang yung nagtitinda sa kabilang palengke. Nakita ko na rin siyang pumupunta dito sa bahay ninyo dati. Tiningnan ni Dennis ang ina niya. Tiningnan din siya ng ina niya. Sinusubukan nilang alalahanin kung sino ang babaeng iyon. Pero walang nakasagot dahil madalas makihalubilo ang ina niya sa mga tao sa palengke. Mula sa bentahan, utangan, o padalahan ng gamit. Ayaw nang mag-isip ni Dennis kaya nagpasalamat na lang sa kapitbahay bago pumasok sa bahay. Pero sa utak niya, unti-unti na niyang nabubuo ang mga detalye. Ang babae, ang mga papel, ang saktong oras ng pag-withdraw, ang pirma ng ina niya, at ang text message galing sa unknown number. Pakiramdam niya may bagay na nakatago sa pamilya nila na hindi pa nila nakikita. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Dennis sa kwarto. Tiningnan ang mga lumang picture sa cellphone at napunta sa picture na kuha halos 1 taon na ang nakalipas. Sa picture, nakangiti si Maya sa hapagkainan. Nasa likod ang ina ni Dennis, katabi ang ama, habang si Dennis ay nakaakbay sa asawa. Mukhang masaya ang lahat. Walang mag-aakalang sa 1 taon, magiging ganito ang lahat. Zoom niya ang mukha ni Maya at naalala ang mga pagkakataong pilit itong ngumingiti tuwing nagsasalita ng masakit ang ina niya. Naalala niya kung paano ito tahimik na nagliligpit ng pinagkainan matapos kumain ng lahat. Naalala niya kung paano ito nagbibilad ng damit sa labas kahit malaki na ang tiyan. At naalala niya noong gabing umalis ito habang mahimbing siyang natutulog pagkatapos bigyan ito ng 500 piso. Doon niya lang naintindihan ang isang napakasakit na katotohanan. Hindi umalis si Maya ng umagang iyon. Matagal na siyang umaalis sa pagsasamang ito, unti-unti. Kailangan lang niya ng sapat na tapang para tuluyang lumabas ng pinto noong araw na iyon. Kinabukasan, pumunta si Dennis sa bangko kasama ang ina para kumpirmahin ang transaksyon. Matapos ang ilang pagsusuri, kinumpirma ng teller na na-withdraw ang pera sa counter. Ang nag-withdraw ay gumamit ng lehitimong ID at pirma na kapareho sa nakatago sa system nila. Pero dahil sa patakaran, pwede lang ibigay ng bangko ang buong kopya sa taong nakapangalan sa account at kailangan sundin ang proseso ng pagbeberipika kung kinakailangan. Napaupo sa silya ang ina ni Dennis, nanginginig ang boses. May gumamit ng ID ko, walang sinabi si Dennis, pero pagkalabas nila ng bangko, nakatanggap siya ng tawag mula sa unknown number. Isang maliit na boses ng babae ang nasa kabilang linya. Dennis, kung gusto mong malaman kung saan napunta ang pera, tanungin mo ang mama mo tungkol kay Aling Susan. Namatay agad ang tawag. Nakatayo sa bangketa si Dennis. Nakatingin sa screen ng cellphone. Aling Susan,
Ilang segundo bago niya naalala na ito ang babaeng ilang beses pumunta sa bahay nila nitong mga nakaraang buwan. Ang taong sabi ng mama niya ay kaibigan lang sa palengke. Bakit konektado ito sa pera para sa panganganak ni Maya? At bakit alam ito ng ibang tao samantalang siya mismo ay ngayon lang nalaman? Lumingon siya sa ina niya pero hindi siya nagtanong agad. Naalala niya ang bilin ng caller na huwag munang tanungin ang ina niya. Kaya nagdesisyon siyang lihim itong imbestigahan. At ang matutuklasan niya sa mga susunod na araw ay isang katotohanan na mas mahirap tanggapin kaysa sa pagkawala ng 50,000 pesos sa bank book. Nang umagang iyon, hindi muna umuwi si Dennis. Nakatayo siya sa harap ng bangko. Paulit-ulit sa isip niya ang pangalang Aling Susan, ang babaeng binanggit ng ina niya noon, pero hindi niya pinansin. Ngayon, ang pangalang iyon ang naging kaisa-isang clue para ipaliwanag bakit nawala ang halos 50,000 piso para sana kay Maya. Mas lalo siyang naniwalang hindi ito simpleng pagkakamali lang dahil alam ng caller ang maraming bagay. Mula sa pera, sa oras kung kailan kinuha, at sa taong konektado dito. Pero bakit ayaw nitong magpakilala? Naisip ni Dennis na gusto niyang malaman ang katotohanan habang natatakot na baka may mas malala pang naghihintay. Hindi niya tinanong ang ina niya. Nagpaalam lang itong may gagawin at pumunta sa palengke kung saan nagtitinda ng plasticware si Aling Susan. Naglakad-lakad siya, pero hindi niya ito nakita. Nagtanong siya sa mga kakilala, at isang tindera ng gulay ang nakaalala. Hinahanap mo si Susan? Hindi siya nagtinda ngayon. Umuwi yata sa kanila. Nagtanong pa siya. Alam niyo po ba kung saan ang bahay nila? Umiling ang babae. Alam ko lang dito siya umuupa sa palengke. Kung may kailangan ka, tanungin mo na lang ang mama mo, matalik silang magkaibigan. Ang sagot na iyon ang mas nagpalala ng kaba ni Dennis. Narealize niya na may mga koneksyon ang pamilya niya na kailanman ay hindi niya binigyang pansin. Ang mga ginagawa ng ina niya, ang mga kakilala nito, ang mga perang hawak nito lahat ay labas sa kaalaman niya. Habang si Maya ay kailangang sumunod sa mga patakarang iyon araw-araw, pag-uwi niya, imbes na tanungin ang ina, pumasok siya sa kwarto at kinuha ang lumang cellphone niya. Binuksan niya ang mga pictures ng lumang papeles at transaksyon. Naalala niya na dati, inutusan siya ng ina niya na pikturan ng ilang ID para sa bangko. Baka nandito pa ang impormasyon ng ina niya. Nasa cabinet sa sala ang cellphone na iyon na hindi laging nakikita ng iba. Binuksan niya ito at napansin ang isang nakakapagtakang detalye. Sa text history, may usapan ng ina niya at isang numero na nakasave bilang Susan. Hindi ganoon kahaba ang usapan. Madalas ay tungkol lang sa pera at kung kailan magkikita. Pero may isang text na paulit-ulit niyang binasa. Huwag ka mag-alala, ako nang bahala rito. Ibigay mo lang ang ID mo sa akin. Ang text na ito ay mahigit 2 buwan na. Sakto sa oras kung kailan nawala ang pera ni Maya. Napaupo sa upuan si Dennis. Hindi niya tinawag ang ina o ama niya. Lihim niyang ini-screenshot ang text bago ibinalik ang cellphone sa lugar nito. Hindi niya gustong gawing akusasyon ng isang hinala. Gusto niyang malaman kung anong ginawa ni Susan, kung alam ba ito ng ina niya, at kung saan napunta ang pera. Pagsapit ng hapon, tinawagan niya ulit ang unknown number, pero walang sumagot. Nag-text siya. Kung alam niyo po ang nangyari, pakiusap sabihin niyo sa akin. Gusto ko po ng katotohanan para maprotektahan ang asawa at anak ko. Makalipas ang matagal na oras, nag-vibrate ang cellphone. Pumunta ka sa karinderya sa dulo ng palengke ng 7:00 ng gabi. Mag-isa ka lang. Tiningnan ni Dennis ang text, nakaramdam siya ng kaba, pero pumayag siya. Kung mananatili lang siyang nanghuhula sa bahay, hindi niya malalaman ang totoo. Sakto 7:00, pumunta siya sa karinderya, umupo sa sulok. Ilang minuto lang, isang babaeng nakasombrero ang pumasok at umupo sa tapat niya. Pinagmasdan itong mabuti ni Dennis at nakilala si Aling Susan. Ibinaba ni Susan ang bag niya at nagsalita ng mahina. Dennis, ayaw kong magkamali ng intindi ang pamilya niyo sa akin. Kung ganoon, sabihin niyo po kung saan napunta ang pera ng mama ko. Tahimik si Susan bago sumagot. Hindi ako ang kumuha ng perang iyon. Pero may kinalaman kayo? Oo. Tiningnan siya ng diretsyo ni Dennis. Iyon niyo po sa akin. Bumuntong hininga si Susan bago nilabas ang isang balot ng mga papel. Mahigit 2 buwan na, hinanap ako ng mama mo para umutang ng pera pambayad sa problema ng pamilya. Ibabalik daw niya bago manganak si Maya, pero hindi nangyari ang sinabi niya. Kumunot ang noo ni Dennis. Umutang ang mama ko para saan? Hindi agad sumagot si Susan, itinulak lang ang mga papel palapit sa kanya. Ikaw na ang tumingin.
Binuksan ito ni Dennis. Sa loob ay ilang resibo at bank transfers. May perang pumasok sa account na hindi kay Susan at hindi rin sa ina niya, kundi sa isang babaeng nakatira sa probinsya ng pamilya ng ina niya. Nag-angat ng tingin si Dennis. Sino to? Tiningnan siya ni Susan bago sinabing, kapatid ng mama mo. Tita mo. Natigilan si Dennis. Alam niyang nahihirapan ang tita niya dahil may sakit ang asawa nito, pero hindi niya akalain na kukunin ng ina niya ang perang para kay Maya para tulungan ito. Lalong hindi niya inakalang itatago ito, pati sa kanya at sa ama niya. Paano niyo po nalaman ito? Pakiusap ng mama mo na tulungan ko siyang ilipat ang pera dahil ayaw niyang siya ang direktang magpadala. Pero nadiskubre kong iba ang sinabi niya sa akin kumpara sa sinabi niya sa pamilya ninyo. Tiningnan ni Dennis ang papel. Paano yung pirma? Siya mismo ang pumirma dahil pangalan niya ang nasa account. Hindi peke tulad ng iniisip mo. Nanigas sa pagkakaupo si Dennis. Iba ito sa hinala niya. Hindi naloko ang ina niya. Walang gumamit ng peking papeles. Siya mismo ang nagdesisyong kunin ang perang iyon para tulungan ang kapatid niya. Pero ang nakakasakit, itinago niya ito. Para kapag humihingi si Maya ng pambili ng vitamins, sasabihin nilang walang pera. Tumingin si Susan at nagpatuloy. Sinabi ko sa'yo ito hindi para sirain ang pamilya niyo. Naisip ko lang na hindi dapat ituring si Maya na pampabigat sa pamilya dahil yung perang hinahanap niyo ay nagastos sa ibang bagay bago pa niya malaman. Nakayuko si Dennis. Mahigpit ang hawak sa mga papel. Alam niyo po bang naglayas si Maya? Alam ko. Bakit hindi niyo po sinabi ng mas maaga? Dahil ayaw kong isipin ng mga tao na nanghihimasok ako sa mag-asawa. Pero nung nalaman kong mag-isa siyang pumunta sa ospital, gamit lang ang 500 piso, naramdaman kong hindi na ako pwedeng manahimik. Ang pangungusap na ito ang nagpaangat ng ulo ni Dennis. Hindi niya akalaing ang issue ng 500 piso ang magpapamulat sa isang tagalabas higit pa sa kanya. Tumayo si Susan. Pwede mong itago ang mga papel na iyan. Pero wag mong sisihin agad ang mama mo bago mo siya pakinggan. Naniniwala akong ginawa niya yon para tumulong sa kapamilya niya. Hindi sumagot si Dennis, kinuha ang mga papel at tumayo. Pero bago siya makalabas, tinawag siya ni Susan. Dennis. Opo, may isang bagay ka pang hindi alam. Lumingon si Dennis. Noong araw na binigay ng mama mo ang pera sa akin, sinabi niyang, hindi alam ni Maya na may pera kami. Kung kulangin man kami, sabihin mo lang na naghihirap kami. Huwag mong ipaalam kay Maya. Nakatayo lang si Dennis. Mas bumigat ang pakiramdam niya. Naiintindihan na niya kung bakit tuwing hihingi ng pera si Maya, lagi nitong naririnig na naghihirap ang pamilya, habang sa totoo lang ay may nakalaan sana sa panganganak niya. Bumalik siya sa ospital sa Maynila bago mag-10 ng gabi. Hindi niya ito sinabi agad kay Maya. Nakatayo lang siya sa labas, habang pinapanood itong matulog kasama ang anak. Na-realize niya na gaano man kasakit ang katotohanan, kailangan itong sabihin. Pero bago niya sabihin, kailangan niyang malaman kung anong gagawin niya pagkatapos. Dahil ayaw niyang ang pagkakamali ng mga matatanda ay maging pabigat sa sanggol na kararating lang sa mundo. Kinabukasan, tinawagan ni Dennis ang kanyang ina. Mama, alam ko na kung saan napunta ang pera. Tahimik ng matagal ang kabilang linya. Alam kong tatanungin mo yan, bakit hindi niyo po sinabi? Dahil natakot akong sisihin mo ako, natakot akong malaman ng papa mo. Pero hindi ko inakalang ganito ang mangyayari. Pumikit si Dennis. Mama, hindi ko po kayo sinisisi dahil tinulungan niyo ang kapatid niyo. Sinisisi ko kayo dahil hinayaan niyong isipin ni Maya na wala tayong pera, samantalang ang pera para sa panganganak niya ay ginamit sa iba. Nabasag ang boses ng ina niya. Dennis, alam kong nagkamali ako. Hindi ko hinihingi ang sorry niyo sa akin, gusto kong mag-sorry kayo kay Maya, pero hindi ngayon. Hintayin niyo munang lumakas siya at siya mismo ang gustong kumausap sa inyo. Naputo lang tawag. Nakaupo si Dennis sa pasilyo. Naramdaman niyang kung gusto niyang sagipin ang pagsasama nila, hindi sapat na baguhin lang ang ugali niya. Kailangan niyang matutong pumagitna sa pamilya ng patas. Hindi hahayaang masaktan ng asawa dahil pinili niyang manahimik. Eksakto sa oras na iyon, bumukas ang pinto ng kwarto, tinawag siya ng nurse. Gusto daw siyang kausapin ni Maya. Ang nakakagulat, hawak ni Maya ang papel na hindi pa man din na ipapakita ni Dennis. Kopya iyon ng transaksyon ng 50,000 pesos. Ibig sabihin, alam na ni Maya ang lahat bago pa man sabihin ni Dennis. Nakasandal si Maya sa kama, maputla pa rin ang mukha pero kalmado na ang mga mata. Nakita ni Dennis ang papel na hindi dapat napunta sa kanya, kaya napahinto siya pagkapasok pa lang. Nakaramdam siya ng kaba.
Hindi alam kung paano nalaman ni Maya at ano ang reaksyon nito kapag nalaman na ginamit ang pera niya para sa iba. Maya, saan mo nakuha yan? Hindi agad sumagot si Maya. Tiningnan niya si Dennis bago ilapag ang papel sa kama. Hindi ko to kinuha. Ibinigay ng mama mo sa nanay ko. Natigilan si Dennis. Ibinigay ng mama mo sa nanay ko? Oo, kaninang umaga tinawagan ng mama mo ang nanay ko. Gusto niya daw humingi ng tawad pero hindi siya makalapit kaya pinabigay na lang muna niya to sa akin. Umupo si Dennis. Magkapatong ang mga kamay sa tuhod. Parehong gulat at nahihiya. Inakala niyang siya ang unang nakaalam. Yun pala ang ina niya mismo ang umamin. Siguro napagtanto na ng ina niya na hindi na niya pwedeng itago ang lahat matapos ang pag-uusap nila kagabi. Kailan mo pa nalaman? Kaninang umaga lang. Galit ka ba? Tumingin si Maya sa anak. Kung sasabihin kong hindi ako galit, nagsisinungaling ako. Pero hindi ako galit dahil tinulungan ng mama mo ang tita mo. Nalungkot ako dahil nung kailangan ko ng pera pambili ng gamot, ang sabi niya naghihirap daw kami. Nung kailangan kong magpa-check up, inabutan mo ako ng 500 at sinabihang mag-isa akong umalis. Samantalang ang pera na iyon ay para sana sa panganganak ko. Hindi makapagsalita si Dennis dahil totoo lahat ng sinabi ni Maya. Ang pinakamasakit ay hindi man lang ito nagsalita ng may panunumbat. Kalmado niya lang kinuwento ang lahat, parang taong sobrang pagod na kaya wala ng lakas na makipagtalo. Patawarin mo ako. Nag-angat ng tingin si Maya. Dennis, hindi ko na kailangan ng sorry mo. Ano bang kailangan mo? Matagal na tumingin si Maya bago nagsalita. Gusto kong maintindihan mo na hindi ako umalis dahil sa 500 piso. Tahimik si Dennis. Umalis ako dahil sa bahay na yon. Pakiramdam ko laging ibang tao ako. Bawat gawin ko, kailangan kong makita kung ano reaksyon ng mama mo. Bawat bilhin ko, iisipin ko kung sasabihin ba nilang magastos ako. Pag nagpa-check up ako, takot akong makaabala sa'yo hanggang nung manganganak na ako pa rin ang aako lahat. Tapos ikaw, akala mo dahil nagtatrabaho ka, tapos na ang responsibilidad mo bilang asawa. Yumuko si Dennis, walang maipaliwanag. Nagpatuloy si Maya. Inisip ko dati, kung magtitiis ako, baka maintindihan niyo ako. Kung magpapakabisi ako at maging maayos, mamahalin din ako ng mama mo. Kung hindi ako lalaban, makikita mo rin na kailangan ko ng aalaga sa akin. Pero nagkamali ako. Dahil kung ang isang tao ay palaging nananahimik, madali para sa iba na isiping hindi sila nasasaktan. Namula ang mga mata ni Dennis. Alam ko, hindi mo pa alam lahat. Tumingin si Maya sa bata at mabagal na nagsalita. Alam mo ba kung ano ang pinakakinakatakutan ko? Hindi ang mawalan ng pera o yung masabihan ng masakit ng mama mo. Ang takot ko ay baka paglaki ng anak ko, makita niya na ang nanay niya laging kailangang magparaya para lang sa katahimikan ng bahay, tapos iisipin niya na ganoon talaga dapat mabuhay ang isang babae. Tumingin ng diretso si Dennis. Sa unang pagkakataon, nag-iba ang mga mata niya. Hindi ko gustong isipin niya yon. Kaya kailangan mong magbago simula ngayon. Magbabago ako. Umiling si Maya. Huwag kang mangako. Tahimik si Dennis. Hindi ko na kailangan ng pangako. Kailangan ko itong makita sa gawa. Ang mga salitang ito ay hindi na kayang pabulaanan ni Dennis. Alam niyang puro salita na lang siya pero walang ginagawa. Tumayo siya, kumuha ng upuan malapit sa kama at tiningnan ang anak na natutulog. Pwede ba akong maiwan dito para mag-alaga? Medyo nagulat si Maya. Anong gagawin mo rito? Gusto kong matutong mag-alaga kahit man lang sa mga pwede kong gawin. Tiningnan siya ni Maya. Kung gusto mo, maiwan ka. Pero intindihin mong ospital ito. Kailangan ko magpahinga. Hindi ito lugar para magpakitang gilas ka. Naiintindihan ko. Tumayo si Dennis para kumuha ng tubig. Inayos ang kurtina. Nagtanong sa nurse kung paano ang tamang pag-aalaga sa sanggol at isinulat ang bawat detalye. Mula sa paghuhugas ng kamay bago bumuhat, pag-aayos ng damit, hanggang sa pagtingin ng temperatura ng kwarto, mga simpleng bagay na noon ay hindi niya inisip na kailangan niyang malaman. Nakangiting pinagmamasdan ito ng ina ni Maya mula sa labas ng pinto. Samantala, matapos ang pag-aalinlangan, pumunta na rin ang ina ni Dennis sa ospital, may bitbit na pagkain. Matagal siyang nakatayo sa labas ng pinto bago pumasok. Maya, pwede ba tayong mag-usap? Tumango si Maya. Umupo ang biyenan niya sa upuan, nakapatong ang kamay sa tuhod, wala na ang matapang na itsura nito dati. Maya, patawarin mo ako. Walang sinabi si Maya. Alam kong hindi sapat ang sorry para bawiin ang mga pinagdaanan mo. Hindi na rin ako magbibigay ng rason na ginawa ko yon para sa pamilya.
Dahil ako ang matanda, may karapatan akong magdesisyon. Dahil maliit na bagay lang ang pera, tiwala ang malaking bagay. Tiningnan siya ni Maya. Hindi ko po kayo sinisisi sa pagtulong nyo sa kapatid nyo. Ang hinihiling ko lang po simula ngayon, kung may kinalaman sa pera o sa akin, sabihin nyo sana sa akin ng diretsahan. Tumango ang biyenan, namumula ang mata. Sige, pangako. Wala nang idinagdag si Maya, pero nakaramdam siya ng ginhawa. Dahil kahit paano, sa unang pagkakataon, umupo sa harap niya ang babaeng madalas nagpapasakit sa kanya at umaming nagkamali ito. Hindi sumingit si Dennis. Alam niyang ito ang usapang kailangang harapin mag-isa ni Maya. Wala siyang karapatang magpatawad para sa kanya. Pagkaalis ng ina ni Dennis, tumingin si Maya sa asawa. Narinig mo ba lahat? Oo. Tandaan mo yan. Tatandaan ko. Pag may problema ang mama mo, ikaw ang aayos. Huwag mong ipapasa sa akin. Alam ko, anak natin ito. Obligasyon nating dalawa ang pag-aalaga, hindi lang sa akin. Alam ko. Tiningnan siya ni Maya. At sa unang pagkakataon makalipas ang maraming araw, ngumiti siya ng bahagya. Huwag ka lang, puro salita. Ngumiti rin si Dennis. Oo, gagawin ko. At totoong ginawa niya ito. Naiwan si Dennis sa ospital para tulungan si Maya sa bata. Nag-aral magpalit ng diaper. Magtimpla ng gatas ayon sa turo ng nurse. Sa gabi, kapag umiiyak ang bata, binubuhat niya ito pabalik-balik sa kwarto para makatulog si Maya. Kapag pagod o nasasaktan si Maya, tinatawag niya agad ang nurse. Hindi na niya ito pinababayaang asikasuhin ang sarili. Hindi pa pagpapatawad, pero kahit paano ay nabawasan ang pagkabigo nang sabihin ng doktor na pwede na silang ma-discharge. Naroon ang parehong pamilya. Inihanda ng ina ni Maya ang isang malaking bag, sinuri naman ng ama ang bawat gamit. Ang ina ni Dennis ay nakatayo lang sa tabi, hindi masyadong nagsasalita, paminsan-minsan nagtatanong kung may kailangan pa si Maya. Habang buhat ang bata sa labas ng ospital, sinabi ni Dennis, Maya, umuwi ka muna sa bahay ninyo. Ihahatid ko kayo. Nag-alangan si Maya. Ayaw ko pa umuwi sa bahay nyo. Tumango agad si Dennis. Oo, sa bahay ng nanay mo. Hindi tumutol ang ina ni Dennis. Sinabi lang nito, umuwi ka muna sa nanay mo. Kapag ayos ka na, doon na natin pag-usapan. Nagulat si Maya sa sinabi ng biyenan. Habang nasa biyaheng, mas mabagal ang pagmamaneho ni Dennis kaysa dati. Paminsan-minsan tinitingnan niya sa salamin si Maya, nayakap ang bata habang natutulog. Hindi siya nagsalita. Alam niyang simula ngayon, kailangan niyang magsimula ulit. Hindi piliting bumalik si Maya sa dati nilang pagsasama, kundi bumuo ng bago na may respeto at pananagutan. Pero nang huminto ang sasakyan sa harap ng gate ng mga magulang ni Maya, biglang nagring ang telepono ni Dennis. Tiningnan niya ang screen at nagbago ang mukha. Si Aling Susan. At sa unang sinabi ni Susan, naintindihan niya agad na ang issue sa 50,000 pesos ay hindi pa pala ang huling sikreto. Dennis, may naalala ako. Nung nagpadala ang mama mo ng pera, may inabot pa siyang isang brown envelope sa akin. Pero hindi ito para sa tita mo. May kinalaman daw to kay Maya. Tiningnan ni Dennis ang asawang bumababa ng sasakyan at nakaramdam siya ng hindi maganda. Kung totoo ang envelope na to, bakit itinago ng mama niya? Ano kayang nasa loob nito na hindi nila alam? Bago pa makababa si Dennis sa sasakyan, pinahinto na siya ng sinabi ni Susan. Inakala niyang tapos na ang issue, pero heto at may isa pang envelope siyang tinago na patungkol pa man din kay Maya. Nakita ni Dennis na tinutulungan ng ina ni Maya na ibaba ang bata. Maputla pa si Maya pero mas maaliwalas na ang mukha nito. Ayaw niyang ipaalam ito agad kaya sinabi niya ng mahina kay Susan. Nasaan ka po? Hawak niyo pa po ba yung envelope? Hawak ko, pero hindi sa akin nakatago. Naiwan ito sa isang kakilala ng mama mo. Hahanapin ko muna para sigurado. Tahimik si Dennis. Huwag niyo po munang galawin. Kapag nakita niyo na, sabihan niyo po ako. Ayaw kong makaapekto ito kay Maya dahil kapapanganak pa lang niya. Pumayag si Susan bago ibinaba ang tawag. Nanatili si Dennis sa sasakyan bago lumabas, pero paglingon niya, nakatingin sa kanya si Maya. May problema ba? Wala naman. May tinanong lang si Aling Susan. Tiningnan siya ni Maya, halatang alam nitong may tinatago si Dennis, pero hindi na siya nagtanong. Alam niyang kapapanganak pa lang niya. Hindi na dapat niya alamin ang mga bagay na hindi naman niya agad kailangan. Mas mahalaga ngayon na malusog ang anak at makapagpahinga siya. Sa unang gabi niya sa bahay ng mga magulang, natulog si Maya kasama ang bata sa luma niyang kwarto. Ang maliit na kuna ay nasa tabi lang ng kama. Ang ina niya ay pumapasok bawat ilang oras para silipin sila. Si Dennis ay natulog sa sala,
nababalot ng manipis na kumot pero hindi siya makatulog. Dahil nag-iisip siya sa sinabi ni Susan, nang hating gabi, nag-vibrate ang cellphone niya, isang maikling text. Bukas, dadalhin kita sa taong may hawak ng envelope. Bumangon si Dennis, pero nakarinig siya ng iyak sa kwarto, kaya napatayo siya agad. Pagpasok niya, nakita niyang pilit bumabangon si Maya, pero hirap pa dahil masakit pa ang katawan. Ako na magbubuhat sa kanya. Tiningnan siya ni Maya. Marunong ka na ba? Ngumiti si Dennis. Nag-aaral pa. Maingat niyang binuhat ang bata at naglakad-lakad sa kwarto. Unti-unting humina ang iyak. Tiningnan siya ni Maya nang walang imik. Nakaramdam siya ng kakaiba. Kung talagang nagbago si Dennis, baka pwede niya itong bigyan ng isa pang pagkakataon. Pero ang pagkakataong iyon ay kailangang patunayan sa matagal na panahon, hindi lang dahil marunong na siyang mag-alaga o nag-sorry. Kinaumagahan, pagkagaling sa agahan, sinabi ni Dennis na may pupuntahan siya, pero babalik bago mananghalian. Tiningnan siya ng ina ni Maya. Importante ba yon? Opo, may lumang bagay na kailangang linawin. Tatapusin ko lang po tapos uuwi na ako. Hindi na nagtanong ang biyenan niya at pinag-ingat na lang ito. Pumunta si Dennis sa isang maliit na tindahan sa dulo ng palengke sa Bicol, base sa binigay na direksyon. Pagkakita sa kanya ng matandang tindera, nakilala siya agad. Ikaw ba ang anak ni Rosa? Opo, ako po si Dennis. Kinuha ng tindera ang isang lumang brown envelope mula sa drawer. Matagal na itong iniwan ng mama mo. Ibigay ko raw sa taong nagngangalang Dennis kung may magtanong. Kinuha ni Dennis ang envelope, nanginginig ang mga kamay. Alam niyo po ba kung anong nasa loob? Hindi ko binuksan, pero sabi niya mga papeles daw ito na may kinalaman sa manugang niya. Ibigay ko raw kapag kailangan. Nagpasalamat si Dennis bago bumalik sa sasakyan. Hindi niya ito agad binuksan dahil sa takot. Baka may bagay tungkol kay Maya na hindi niya kakayaning harapin. Pero sa huli, binuksan niya rin. Sa loob ay may kopya ng medical records ni Maya. Sa check-up niya buwan na ang nakakalipas, isang resibo, at isang sulat kamay ng ina niya. Binasa ito ni Dennis at nanigas. Ito yung panahon na niresetahan si Maya na magpa-check up dahil may senyales ng pagtaas ng blood pressure. Pero noong mga panahong iyon, akala nilang lahat ay sobra lang ang pag-aalala ni Maya. Sa papel nakasulat na pinabantayan siya ng doktor at kung may masamang mangyari ay kailangang i-admit agad. Pero ayaw ni Maya sabihin kay Dennis dahil baka hindi ito pumasok sa trabaho. Pagkabasa nito, nanlamig ang kamay ni Dennis. Ibig sabihin, hindi niya alam na tinago ni Maya ang tungkol sa kalusugan niya para lang hindi siya mawalan ng kita. Habang siya naman, iniisip na nagiging praning lang ang asawa niya. Pero ang nakasulat sa ibaba ang mas nakapagpapanik sa kanya. Huwag mong ipaalam kay Maya na alam ko to. Baka isipin niyang pabigat siya sa pamilya. Pumikit si Dennis, nasaktan at nahiya. Hindi lang pala solong nagtiis si Maya. Tinago rin niya ang mga takot niya para hindi umabsent ang asawa. Habang ginamit naman niya ang trabaho at pera bilang dahilan para tanggihan ito. Pagkabasa niya sa huling papel, nandoon ang payo ng ospital na normal ang paglaki ng bata, pero kailangan ng ina ng maraming pahinga, huwag magbubuhat, at kailangan ng kasama tuwing magpapa-check up. Matagal na nakatulala si Dennis sa sasakyan, hanggang nagring ang cellphone niya galing sa mama niya. Dennis, nakita mo na ba ang envelope? Opo, tahimik ang kabilang linya. Mama, bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Kasi ayaw kong mag-alala ka, ayaw kong umabsent ka sa trabaho, at ayaw kong isipin mong masyadong mahina si Maya. Pero alam niyo po ba kung ilang beses siyang mag-isang pumunta sa ospital? Alam ko. Bakit hinahayaan niyo pa rin siyang gumawa ng gawaing bahay? Hindi nakasagot ang ina. Nagpatuloy si Dennis. Mahina ang boses, pero mabigat. Mama, hindi po ako nagagalit dahil itinago niyo ang pera o tinulungan ang tita. Pero hindi ko po matatanggap na binigyan na tayo ng babala ng doktor tungkol sa kalusugan ng asawa ko, pero itinuring lang ng pamilya natin na normal na bagay. Nabasag ang boses ng ina niya. Dennis, alam kong nagkamali ako. Mas nagkamali po ako, Mama. Mas nagkamali ako kasi ako ang asawa niya. Naputol ang tawag. Tiningnan niya ang envelope bago nagdesisyon na wag nang magtago kay Maya. May karapatan itong malaman ng lahat kahit na masakit. Nang bumalik si Dennis sa Maynila, nakaupo si Maya sa labas. Natutulog ang bata sa kuna, habang ang ina niya ay nagbibilad ng damit. Pagkakita sa kanya, nagtanong si Maya, "Naayos mo na ba?" Umupo si Dennis sa tapat niya at inilapag ang envelope. Maya, may kailangan akong aminin sa'yo. Tiningnan ni Maya ang envelope, nag-iba ang mukha.
Ano yan? Mga papel mula sa lumang check-up mo. Matagal na itong alam ng mama ko pero hindi niya sinabi. Binasa ito ni Maya at natahimik. Nang makita ang payo na kailangan niya ng pahinga, nag-angat siya ng tingin. Ibig sabihin alam ng mama mo? Oo. Tapos ikaw hindi? Hindi ko alam. Ibinaba ni Maya ang papel, hindi umiyak. Matagal lang umupo bago dahan-dahang nagsalita. Mas galit ako sa sarili ko kaysa sa mama mo. Nagulat si Dennis. Bakit? Dahil akala ko, kung magtitiis ako, mamahalin din nila ako. Tinago ko sa'yo lahat para hindi ka umabsent. Ayaw kong masabihan ng mama mo na malas ako, pero ako lang pala ang nagpahirap sa sarili ko. Hinawakan ni Dennis ng mahigpit ang kamay ni Maya. Simula ngayon hindi mo na kailangang magtiis ng mag-isa. Tiningnan siya ni Maya. Sinasabi mo yan, pero tandaan mo, hindi lang ako ang magbabago. Alam ko, sakto pagpasok ng ina ni Maya. Maya, tumawag ang biyenan mo. Ano po sabi? Gusto daw niyang pumunta bukas, pero hindi para sunduin ka. May ibibigay daw siya at hihingi ng tawad ng harapan. Tahimik si Maya at tumingin kay Dennis. Hindi rin alam ni Dennis kung ano ang ibibigay ng ina niya. Ang alam lang niya ay may mga bagay pa sa pamilya na hindi nasasabi. At ngayon, desidido si Maya na pakinggan ang lahat nang hindi na mag-aalala sa anumang sikreto. Kinaumagahan, pagkatapos lang magpadede ni Maya, dumating ang biyenan niya. Sa pagkakataong ito, hindi siya mag-isang pumunta, kundi may bitbit na maliit na eco bag. Pagod ang mukha nito at malayo sa matapang nitong aura dati. Pagkakita kay Maya na nakaupo, huminto ito na parang may sasabihin pero hindi alam paano sisimulan, hanggang sa ibinaba na lang nito ang bag sa mesa at umupo sa tapat ng manugang. Hindi umiwas ang ina ni Maya. Nagbigay lang ito ng tubig sa bisita bago tahimik na lumipat sa kabilang kwarto para bigyan sila ng oras na mag-usap. Si Dennis ay nanatili rin sa labas. Alam niya kasing ang mahalaga ngayon ay hindi kung kanino siya kakampi, kundi ang hayaang sabihin ni Maya ang lahat ng kinimkim niya ng matagal. Tumingin ang biyenan kay Maya. Maya, alam kong may karapatan kang magalit. Hindi rin ako umaasa na patatawarin mo ako agad. Kung ako rin nasa posisyon mo, baka hindi rin ako madaling magpatawad. Tahimik si Maya, nakahawak pa rin sa kumot ng anak. Pumunta ako rito hindi para sunduin ka o pilitin kang kalimutan ang nangyari. Gusto ko lang sabihin ang lahat ng tinago ko. Nilabas nito sa bag ang isang maliit na passbook at envelope. Ito ang natirang pera na na-withdraw ko dati. Nagawan na ng paraan ng tita mo na ibalik ang isang bahagi. Ako nang bahala sa kulang. Gusto kong malaman mo na ibabalik ko lahat ng buo. Walang kulang na kahit piso. Tiningnan ni Maya ang passbook pero hindi kinuha. Hindi naman po kailangang ibalik agad. Pero kailangan, kasi ginamit ko yun nang hindi nagpapaalam. Kahit ginamit ko sa pamilya ko, pera pa rin yun para sa inyong mag-ina. Nakayuko si Maya, at matapos ang ilang sandali ay nagtanong, bakit niyo po tinago? Nagbuntong hininga ang biyenan. Dahil naisip ko, bata ka pa, bagong manugang, baka kung malaman mong may pera, masanay kang gumastos. Naisip kong kailangan magtipid ng husto para mabuhay ang pamilya. Pero habang naghihigpit ako, lalo mo naman inisip na hindi ka namin pinagkakatiwalaan. Akala ko yun ang tamang pagtuturo sa manugang. Nang umalis ka, dun ko lang naintindihan na mali ako. Hindi sumagot si Maya. Alam niyang hindi naman masamang tao ang biyenan niya. Nakasanayan lang nito ang pag-iisip na kailangan magtiis ng manugang, magtipid, at unahin ang pamilya ng asawa. Pero hindi iyon nangangahulugang walang katotohanan ang mga paghihirap niya. Mama, ayaw ko na pong maramdaman na ibang tao ako. Tumingin ang biyenan. Ayaw ko na rin pong tuwing may kailangan ako, iisipin ng iba na magastos ako. Naiintindihan ko. Ayaw ko ring paglaki ng anak ko, nakikita niyang palaging nagpaparaya ang nanay niya para lang walang gulo sa bahay. Matagal na tahimik ang biyenan bago tumango. Tama ka, nagulat si Maya sa sagot na to dahil handa na sana siyang makipagtalo. Pero hindi ito nagdahilan. Umamin lang sa mga pagkakamali nito. Nilabas ng biyenan ang isa pang papel sa envelope. Eto, gusto ko ring ibigay ito sa'yo. Binasa ito ni Maya at nag-angat ng tingin. Isa iyong certificate ng bagong bank account na nakapangalan sa kanilang mag-asawa para sa gastos ng anak nila. Nakalagay na bawat kukunin ay kailangang may basbas nilang dalawa. Gusto kong kayo ni Dennis ang maghawak nito. Simula ngayon, kayo na magdesisyon. Hindi na ako mangingialam. Ibinaba ni Maya ang papel. Hindi niyo po kailangang gawin to para magpatunay. Alam ko, pero gusto kong bumawi mula sa maliliit na bagay.
Sa labas ng bakuran, naririnig ni Dennis ang lahat pero hindi pumasok. Hanggang sa nang papaalis na ang ina niya, tinawag siya nito. Dennis, nasabi ko na lahat kay Maya. Tumango si Dennis. Alam ko po, tumingin ang ina niya. Tandaan mo to, kapag may problema ang asawa mo, ikaw ang dapat unang humarap. Huwag mo siyang iiwan mag-isa. Alam ko po, Mama. Huwag mo nang sabihing alam mo. Gawin mo. Natigilan si Dennis bago dahan-dahang tumango. Opo, gagawin ko. Umalis ang ina ni Dennis. Tahimik ulit sa bahay. Nakaupo si Maya sa tabi ng kuna. Natutulog ang bata. Umupo si Dennis sa tapat niya, hindi nagsalita. Alam nilang pareho na hindi agad mabubura ng isang pag-uusap ang mga nakaraan. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita si Maya. Dennis, gusto mo ba talagang ipagpatuloy natin ang pamilya natin? Tiningnan siya ni Dennis. Oo, para sa anak natin o para sa akin? Para sa inyong dalawa. Pero mas lalo na dahil mahal pa rin kita at ayaw kong pagsisihan na nawalan ako ng pamilya dahil hindi ako nag-mature. Tahimik si Maya. Kung bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, kailangan mong tanggapin ang isang kondisyon. Ano yon? Simula ngayon, bubukod na tayo. Walang atubiling sumagot si Dennis. Sige. Tiningnan siya ni Maya na parang kinukumpirma kung seryoso ba ito. Hindi mo tatanungin ang mama mo? Hindi. Desisyon natin to bilang mag-asawa. Ang sagot na ito ang pampagaan ng pakiramdam kay Maya. Ito ang pinakahihintay niyang marinig. Hindi malaking bahay o maraming pera, kundi isang asawang inuuna ang sarili nitong pamilya. Nagpatuloy si Dennis. Hahanap ako ng inuupahang bahay na malapit sa trabaho. Ako bahala sa bayad. Manatili ka muna dito kay nanay hanggang sa makarecover ka. Kapag handa ka na, tsaka tayo lilipat. Yumuko si Maya. Hindi ko pa rin masabing napapatawad na kita. Alam ko. Hindi ko rin masabing babalik na agad ako. Alam ko, pero kailangan ko ng oras mo. Ngumiti si Dennis. Namumula ang mata. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon, sapat na. Kinahapunan, naghanap agad ng uupahang bahay si Dennis sa Maynila. Sa unang pagkakataon, hindi na niya tinanong sa ina niya kung anong magandang lugar. Pinili niya ang lugar na malapit sa ospital, sa trabaho niya bilang rider, at may espasyo para alagaan ni Maya ang bata. Kinuwenta niya ang sweldo niya, ibinawas ang mga hindi kailangan, nagplano para ibalik ang perang nagastos ng ina, at nagtabi para sa bata buwan-buwan. Mga simpleng bagay lang ito, pero dito naintindihan ni Dennis ang tunay na responsibilidad ng asawa. Hindi lang pag-uuwi ng pera, kundi ang pagdedesisyon at pakikihati sa kahit pinakamaliit na bagay. Kinagabihan, nakatanggap si Maya ng text. Nakahanap na ako ng bahay. Kung ayos lang, pag malakas ka na, tingnan natin. Binasa ito ni Maya pero hindi nag-reply agad. Hindi rin niya pinatay ang cellphone gaya dati. Tiningnan niya ang anak at ngumiti. Alam niyang hindi pa siya handang bumalik ng buo. Pero kahit paano, alam niyang sa hinaharap, hindi na siya mag-isang maglalakad. Habang mukhang ayos na ang lahat, nakatanggap ng tawag si Maya mula sa doktor niya bago siya manganak. Seryoso ang boses nito at sinabing may resulta pa ng lab test sa record niya na kailangan niyang makita ng personal. Dahil dito, napanganga si Maya. Akala niya tapos na ang pinakamahirap na parte ng buhay niya, pero may kailangan pa pala siyang harapin. Matagal siyang nakatulala pagkababa ng tawag. Naging maayos naman ang mga nakaraang araw. Nagbago na si Dennis. Nagsorry ang biyenan. Akala niya, pag lumakas siya, pwede na silang lumipat sa bagong bahay. Ngunit dahil sa isang tawag, naalala niya ang bili ng doktor noon. Baka may hindi magandang nangyayari sa kanya. Pero dahil ayaw niyang pag-alalahin ang pamilya at masayang ang pera noon, tiniis niya ito. Nakita ni Dennis ang pamumutla ni Maya at lumapit. Maya, anong sabi ng doktor? Tiningnan siya ni Maya. May record daw ng lab test sa ospital na kailangan kong makita mismo. Parang may hindi sila napaliwanag dati. Nag-alala si Dennis. Seryoso ba? Hindi ko alam. Samahan kita bukas. Tumango si Maya, hindi tumutol. Naintindihan niyang hindi dapat binabalewala ang kalusugan para lang makatipid o para hindi makaabala ng iba. Kinaumagahan, iniwan muna nila ang bata sa ina ni Maya at nagpunta sa ospital sa Maynila. Pinaliwanag ng doktor na sa nakaraang test, nakitaan si Maya ng anemia at may senyales ng pagtaas ng BP. Hindi naman delikado, pero kailangang magpahinga, kumain ng tama at magpa-check up. Lalo na't hindi pwede ang mabibigat na gawain o pagpupuyat. Nakahinga ng maluwag si Maya. Si Dennis naman ay tahimik lang. Natuwa siya na walang seryosong sakit ang asawa.
Pero nakonsensya ulit ng maalala kung paano nagsarili si Maya noon. Swerte daw siya na nagpa-check up ng tama, pero kailangan ng suporta ng pamilya, sabi ng doktor. Tumango agad si Dennis. Opo, naiintindihan ko po. Pag-uwi nila, tahimik si Maya, pero hindi gaya dati na parang sumusuko na. Nag-iisip na siya ng kinabukasan. Naunang magsalita si Dennis. Maya, dito ka muna sa bahay nyo, hanggang sasabihin ng doktor na okay ka na. Yung inuupahan natin sa Maynila, nandyan lang yan. Hindi ka ba nanghihinayang sa upa? Ngumiti si Dennis. Pwedeng kitain ang pera, ang kalusugan mo hindi nabibili. Gumaan ang puso ni Maya. Dahil dati, pera agad ang inaalala nito. Ngayon inuuna na ni Dennis ang kalusugan niya. Pag-uwi, nagtanong agad ang ina niya. Anong sabi ng doktor? Kinuwento ni Maya ang lahat at napanatag ang kanyang ina. Kinuha ni Dennis ang anak mula sa biyenan niya. Ako na po magbubuhat, magpahinga na po kayo. Tiningnan ng ina ni Maya si Dennis at natuwa dahil ang pagbabago ay hindi sa salita kundi sa araw-araw na ginagawa. Araw-araw bumibisita si Dennis sa bahay ng mga magulang ni Maya. Tumutulong sa pamamalengke, nag-aayos ng lumang sasakyan ng biyenan niya, at tinutulungang buuin ang bagong kuna. Pagpagod si Maya, siya ang nag-aalaga para makatulog ito. Minsan pumapalpak pa sa pagtimpla ng gatas na kinatatawa ng ina ni Maya. Dennis, sundin mo yung turo ng nurse. Huwag mong hulaan. Opo, tatandaan ko po. Napangiti si Maya na nakikinig sa kwarto. Dati mabilis itong mainis pag pinagsasabihan. Ngayon alam na nitong makinig. Isang hapon, pinakita ni Dennis ang kontrata ng inuupahang bahay. Nakapirma na siya, pero isang buwan pa bago sila lumipat. Ang tagal naman? Oo. Aayusin ko pa yung kwarto ni baby. Gagawan kita ng maliit na cabinet, pati kusina para mas madali. Tiningnan siya ni Maya. Ikaw lahat magdedesisyon? Hindi, tiningnan ko lang muna, pero hintayin ko pagbisita mo para ikaw pumili. Natawa si Maya. Sa wakas marunong ka nang magtanong sa akin. Ngumiti rin si Dennis. Nag-aaral pa. Nagkatinginan sila. At sa katahimikan ay may umusbong na init na matagal nang nawala. Sa katapusan ng buwan, bumisita ulit ang ina ni Dennis para makita ang apo. May dala itong bagong passbook na may sakto ng pera na na-withdraw dati. Ayaw na nitong ipaalala ang nakaraan. Gusto niya itong hawakan ni Maya. Hindi agad kinuha ni Maya. Kayo na po muna maghawak, pag kailangan na tsaka natin pag-usapan. Umiling ang biyenan. Hindi, nagkamali na ako minsan. Ayaw ko nang dagdagan ang iniisip mo. Tiningnan ni Maya at tinanggap na rin. Hindi dahil sa pera, kundi dahil ito ang paraan ng biyenan para bumawi. Kinagabihan, habang tulog na ang lahat, nakatingin si Maya sa anak niya. Tumabi si Dennis. Maya, tingin mo ba, maayos pa natin to? Tiningnan siya ni Maya. Hindi ko alam ang mangyayari sa bukas, pero alam kong hindi mo na ako hahayaang mag-isa. Tumango si Dennis. Ayaw ko ring lumaki ang anak ko sa pamilya na nagsasama lang dahil sa responsibilidad. Naiintindihan ko, kaya subukan natin ulit. Nag-angat ng tingin si Dennis, hindi makapaniwala. Seryoso ka? Sabi ko subukan ulit, hindi ko sinabing babalik lahat sa dati. Ngumiti si Dennis. Naiintindihan ko. Hinawakan ni Maya ang kamay niya. Kung gusto nating maging maayos ito, kailangan nating dalawa magsikap. Oo, hindi lang ako, pati ikaw. Matagal silang nag-usap sa tabi ng kuna. Hindi na binanggit ang nakaraan. Ginagawa na kasi nila ang paraan para maayos ito. At sa unang pagkakataon, hindi na natatakot si Maya na harapin ang bukas. Pero kinabukasan, pagkaalis ni Dennis papuntang trabaho, nakatanggap si Maya ng package galing Bicol. Walang pangalan ng sender, kundi isang susi at maliit na papel na nagsasabing, ito ang lugar kung saan tinago ng asawa, at biyenan mo ang isang bagay na dapat mong malaman bago ka magdesisyong bumalik. Tiningnan ni Maya ang susi at naalala na ang address ay sa bahay ng biyenan niya kung saan siya tumira ng 2 taon. Naiintindihan niyang may isang pinto pang hindi nabubuksan. At sa pagkakataong ito, siya na ang magdedesisyon kung bubuksan niya ito. Tiningnan ni Maya ang susi ng matagal. May kaba sa kanyang dibdib dahil ang lumang bahay na iyon ay ang lugar na dating puno ng pag-asa na nauwi sa paglalayas. Hindi niya agad tinawagan si Dennis. Inantay niya itong makauwi ng hapon. Alam mo ba kung ano to? Natigilan si Dennis. Saan galing yan? Binigay ni Maya ang papel. Tahimik si Dennis dahil alam niya kung saang kwarto ito yung lumang bodega ng ina niya kung saan tinatago ang mga lumang gamit at papeles. Pero bakit gusto ng sender na si Maya mismo ang magbukas?
Hindi mo alam kung sino nagpadala. Hindi, puntahan natin. Tiningnan siya ni Maya. Sigurado ka ba? Gusto kong malaman at gusto kong sumama. Tumango si Dennis. Kinabukasan, iniwan muna nila ang bata at bumiyahe pabalik sa Bicol, sa lugar na inakala ni Maya na hindi na niya babalikan. Pagbukas ng gate, pareho pa rin ang bahay. Pero iba na ang pakiramdam ni Maya. Hindi na siya yung manugang na takot magsalita. Tumayo ang biyenan. Maya, nandito kayo. Tumango si Maya. May nagpadala ng susi sa akin. May kailangan daw akong malaman sa likod ng bahay. Nag-iba ang mukha ng biyenan niya at nagsabing, balak ko talagang sabihin sa'yo. To pero hindi ko alam paano umpisahan. Mama, alam mo to? Oo. Pwede mo ba kaming samahan? Dinala sila sa bodega. Binuksan ang pinto. May isang kahon na kinuha ang biyenan. Ito ang tinago ko bago ka pa naging manugang. Binuksan ito ni Maya. Sa loob ay isang bank book, mga pictures, at isang sulat mula sa yumaong ama ni Dennis. Nakasulat doon na kung mag-aasawa si Dennis, kailangan nilang bumukod kung kaya dahil naiintindihan niyang madalas may gulo ang biyenan at manugang. Kailangan nila ng sariling espasyo. Napaiyak si Maya. Hindi dahil na-touch, kundi dahil naintindihan niyang hindi naman pala kailangang maging magulo ang bahay na iyon, sadyang nagkamali lang ang mga tao sa paligid nila. Binasa ito ni Dennis at nagsabing, sinabi sa akin to ni Papa, pero binaliwala ko. Nagbuntong hininga ang ina niya. Akala ko rin mas madali pag magkakasama, pero nakalimutan ko ang boundaries. Sinarado ni Maya ang kahon. Ayaw ko nang alamin kung sino ang tama o mali. Tiningnan siya ng biyenan. Gusto mo pa bang bumalik? Tiningnan ni Maya si Dennis. Hindi ako babalik sa bahay na to. Tumango si Dennis. Alam ko. Babalik ako sa asawa't anak ko, sa sarili naming bahay. Ang magkabilang pamilya ay pwedeng bumisita, pwedeng mag-usap ng diretsyo, malinaw ang pera, at ang bata ay responsibilidad naming mag-asawa. Tumango ang biyenan, namumula ang mata. Sige, payag ako. Tiningnan ni Dennis ang asawa ng may kagaanan. Gagawin ko lahat ng sinabi mo. Ngumiti si Maya. Hindi ka susunod sa gusto ko, kundi desisyon nating dalawa. Natawa si Dennis. Naintindihan niya ang ibig sabihin nito. Hindi kailangan ni Maya ng asawang sunod-sunuran. Kailangan niya ng asawang marunong kumausap, rumespeto, at pumrotekta sa maliit nilang pamilya. Makalipas ang isang linggo, lumipat na sila sa bagong bahay sa Maynila. Hindi ito kalakihan, pero may sapat na espasyo. Nag-ayos si Dennis ng mga gamit, nagdala ng halaman ng ina ni Maya, at ang ama ay nagdala ng lumang mesa. Ang biyenan niya ay nagdala ng mainit na sabaw at damit ng bata. Hindi ito pumasok na parang amo, kundi nagtanong sa pinto, pwede ba akong pumasok? Ngumiti si Maya. Pasok po kayo. Isang simpleng salita na sumisimbolo ng bagong simula. Sa mga sumunod na buwan, hindi perpekto ang lahat. May away sa pera, pag-aalaga at gawaing bahay. Pero imbes na manahimik, nag-uusap sila. Hindi hinahayaang ang biyenan ang magdesisyon. Regular na nagpapatingin si Maya sa doktor, maayos ang sustento, at si Maya ay kumikita na rin mula sa bahay. Hindi para magyabang, kundi para patunayang kaya niya ang sarili niya. Isang gabi, nilabas ni Dennis ang 500 piso. Natawa si Maya. Magbibigay ka na naman ng 500? Natawa rin si Dennis. Hindi, gusto kong itago mo. Para saan? Para maalala mo na yung 500 ito ang naging dahilan kung bakit na-realize kong mali ako. At gusto kong magsilbi itong paalala na sa bahay natin, hindi kayang sukatin ng pera ang pagmamahal. Binalik ito ni Maya sa kanya. Ikaw ang magtago, hindi ko na kailangan. Ano ba kailangan mo? Tiningnan ni Maya ang asawa at ang anak na tulog. Kailangan ko ng pamilya na kapag pagod ako, pwede kong sabihing pagod ako. Kapag kailangan ko ng tulong, pwede akong humingi. At kapag may problema tayo, pwede nating sabay na ayusin. Hinawakan ni Dennis ang kamay niya. Naiintindihan ko na. Sa labas ng bintana, tahimik ang maliit na bahay. Walang marangyang gamit, pero may maririnig na iyak ng sanggol. May asawang umuuwi ng tama sa oras. May asawang hindi natakot. May mga magulang na marunong ng rumespeto ng boundaries. At isang pamilyang muntik nang masira ngunit piniling ayusin sa halip na talikuran. Hanggang ngayon, naalala pa rin ni Maya ang araw na sumakay siya ng taxi hawak ang 500 piso. Akala niya yon ang katapusan ng kasal nila, pero yun pala ang simula ng bagong buhay kung saan ang pagmamahal ay pinatutunayan hindi sa pangako, kundi sa pag-aalaga araw-araw. At kung may tatanong kay Maya kung ano ang nagpabago sa kanya, hindi niya sasabihing ang 500 piso, hindi ang biyaheng patungong airport,
kundi ang tapang niyang umalis sa lugar na nakakasakit sa kanya para lang makita ulit ang halaga niya. Ang pamilya, para magtagal, ay hindi lang sa pagmamahal, kailangan ng respeto, responsibilidad, at mga tamang limitasyon sa mga kapamilya. Kamilya, siguro dito na nagtatapos ang kwento ni Maya. Pero ang natitira sa atin ay hindi ang 500 piso o ang biyaheng sa eroplano, kundi kung paano tayo tratuhin ng mga tao sa paligid natin. Ang bahay ay pwedeng maliit o malaki. Pero kung naiintindihan ng bawat isa ang pagod ng bawat isa, nagtatanong kapag tahimik, tumutulong kapag kailangan, ang bahay na iyon ay palaging masarap uwian. Ang mga magulang ay palaging gusto ang mabuti para sa anak. Pero ang pagmamahal ay minsan nakikita sa pag-atras, pagrespeto sa desisyon nila, at pagbibigay kalayaan para bumuo sila ng sariling pamilya. At sa mag-asawa, ang pinakamahalaga ay hindi magandang salita o mamahaling regalo, kundi ang presensya sa tamang oras ang pag-abot ng kamay kapag pagod na ang isa.